Simula nang umalis sila sa resort ng Batangas, ay hanggang ngayon ay hindi pa rin umiimik si Jared. Kaya naman hindi na nagtangka pa si Ailey na kausapin ito at hahayaan na muna niya ito. Baka sakaling mamaya ay maging maayos na ito at kausapin na siya at sabihin sa kanya kung ano man ang problema nito. Hindi niya kasi talaga alam kung ano ang problema nito, kung bakit bigla na lang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. May nagawa ba siyang mali? May hindi ba ito nagustuhan? Iilan lang sa mga katanungan na tumatakbo sa isip niya dahil sa biglang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ni Jared. Hanggang sa makarating sila sa bahay ay cold pa rin ito at ni kahit isang saglit na sulyap man sa kanya ay hindi nito ginawa na mas lalong napalalim sa pagtataka niya. Alam niyang may problema, alam niyang may hindi tama. Samantala ay gustong gusto na ni Jared na kausapin ng asawa, pero pigil na pigil siya. Oo, nahihirapan siyang panindigan dahil hindi naman agad-agad mawawala ang pagmamahal niya dito. Kahit na galit siya, pero ngayon pa man ay kailangan niyang gawin. Hindi siya maaaring maging martir. Hindi siya dapat makaramdam ng awa dito. Dahil ito nga ay hindi man lang nakakaramdam ng awa para sa kanya. Dahil sa nagawa nga siya nitong lokohin, kaya bakit siya maaawa dito? She deserves it. Ito ang humukay ng sarili nitong libingan, kaya naman wala siyang kasalanan kung out of the blue ay bigla na lang siya nagbago dito. Malamang ngayon, takang-taka na ito at nag-iisip na kung ano ang problema, kung bakit bigla na lang nagbago ang pakikitungo niya dito. Iyon naman talagang gusto niya, ang pag-isipin ito. Bigyan ito ng iniisip para magulo ang utak nito. Unang hakbang pa lang niya sa pinaplano niyang paghihiganti sa asawa. May mga susunod pa siyang hakbang at sisiguraduhin niya na mas papahirapan pa niya ito. Tingnan lang niya kung hindi ito sumuko at pagsisihan nito na bumalik pa ito. Dalhin mo mga gamit sa taas. Utos ni Jared kay Ailey pagkababa ng mga ito ng sasakyan. Saka mabilis nang naglakad si Jared papasok sa loob ng bahay. Wait! Tawag ni Ailey kay Jared dahil gusto niya na itong kausapin at tanungin kung ano ang problema, kung bakit ito nagkakaganoon. Pero imbis na huminto at muling lumingon si Jared ay mas binilisan pa nito ang paglalakad, papasok, at nang may makasalubong na katulong ay sakalang ito huminto. Hayaan niyo siyang magbitbit ng mga maleta. Huwag niyo siyang tutulungan kundi mawawalan kayo ng trabaho. Matigas na utos ni Jared sa dalawang katulong na nagmamadaling naglalakad palabas, marahil para tulungan sa pagbitbit ng mga maleta. Si Ailey. Kumunot pa ang noo ng dalawa pero hindi na niya iyon pinansin at muli na siyang nagpatuloy sa paglalakad papasok ng bahay. Samantala ay naiwan naman si Ailey na hindi makapaniwala sa narinig sa utos ni Jared sa dalawang katulong. Nakatanaw lang din sa kanya ang dalawa at parang gustong lumapit, pero dahil siguro natatakot din ang mga ito na mawalan ng trabaho ay hindi na ang mga ito makaalis sa kinatatayuan. Kaya naman, para hindi na makaramdam pa ang dalawa ng guilt, ay nginitian na lang niya ang mga ito, sabay pahiwatig na kaya na niya ang mga maleta, sabay senya sa mga ito na muli nang pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman agad tumalima ang dalawa dahil talagang parang gusto ng mga itong tulungan. Kaya muli niyang sinenyasan ng mga ito na pumasok habang nakangiti pa rin siya at doon lang ang dalawa na nagpasya ng pumasok. Naiwan naman si Ailey na napailing-iling sabay buntong hininga ng malalim. Lingid naman sa kaalaman ni Ailey ay nasa taas na si Jared at sikretong nakamasid sa kanya mula sa bintana ng kwarto. Oo, hindi naman agad maalis na makaramdam ng guilt si Jared dahil sa ginawa, pero that was she deserved. Samantala, pagkatapos ng dalawang magkasunod na malalim na buntong hininga, ay sinimulan na ni Ailey ang pagbaba ng mga gamit sa sasakyan. Buti na lang at hindi naman ganoon kabibigat ang mga iyon, kaya okay lang naman na siya ang magbitbit sa taas. Habang bitbit na at hila-hila ang mga maleta papasok ng bahay, ay biglang dumating naman si Jace, kaya bigla siyang napahinto at napako sa kinatatayuan. Oo nga pala, hindi pa pala siya nakakaisip ng plano para sa problema niya kay Jace. Biglaan naman kasi ang pag-uwi nila kaya naman, imbis na makapag-isip siya ng plano, ay hindi,
At saka dahil din sa kakaibang kinikilos ni Jared, mula pa kanina ay nawalan na rin siya sa isip ng isa pang niyang problema. Ito ay si Jace. Hey, saan kayo galing? Bakit may mga baleta ka? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Nagbakasyon lang. Unwind. Para medyo makalayo sa magulong Kamaynilaan. Sagot naman ni Ailey habang medyo kinakabahan. Nagbakasyon? Isang araw lang pero bakit parang pang ilang araw yung dala nyo? Patuloy na usisa pa ni Jace. Oo. Napauwi kasi kami ng maaga dahil may emergency. Pagsisinungaling na lang na sagot ni Ailey habang hindi pa rin mawala ang kabang nararamdaman dahil natatakot siya na bigla na lang ungkatin ni Jace ang tungkol sa mga pagbabago na napansin nito ng nakaraang araw. Napatango-tango naman si Jace sa sagot ni Ailey, sabay na panguso. Grabe ha, hindi man lang niyo ako sinama. Kakarating ko pa lang tapos bigla naman kayong nagbakasyon. Wow ha? Kunwari pagtatampo na biglang saad ni Jace para medyo maging magaan naman ang mabigat na aura sa pagitan nilang dalawa ni Ailey. Bigla naman tuloy na pakunot ang noo ni Ailey dahil sa sinabi nito. Hindi niya kasi inaasahan ang mga sinabi nito at isa pa ay kanina pa din niya inaasahan ang pangongompronta nito. Kaya naman nagtataka na siya dahil hanggang ngayon ay wala pa rin itong nababanggit tungkol doon. Samantala ay kaya naman sinubukan ni Jace to make Ailey comfortable with him dahil nakapagdesisyon na siya. At iyon ay ayaw niyang pareho mapahamak sina Hera at itong kakambal nitong si Ailey. Kaya naman gagawa na lang siya ng paraan para maprotektahan si Ailey without revealing na hindi ito ang totoong Hera. Hindi na rin niya ito kukomprontahin dahil kapag ginawa niya iyon ay alam niyang iiwasan na siya nito at mahirapan pa siyang protektahan ito. Are you mad at me? Dagdag na tanong pa niya habang nakanguso pa rin. Dahil ba sa pagdududa ko sa iyo ng nakaraang araw? No. I mean, ikaw naman. Para ka namang hindi mo ako kilala. Remember, madalas kitang pinaprank noon. Hindi ka pa nasanay sa akin. Putol na pagsisinungaling na palusot niya sa ginawa niyang pagpunta dito ng nakaraang araw para naman maging komportable na ito ng tuluyan sa harap niya at hindi na nito isipin na pinagdududahan niya ito at hindi na rin ito matakot na baka ibukon niya ito. Pero hindi naman totoo ang sinabi niya. Ang pinakaayaw kasi ni Hera ay iyong gino-joke ito at pinaprank. Kaya naman ni minsan ay hindi niya sinubukan gawin iyon kay Hera. Pero since si Ailey naman itong kaharap niya ay okay lang naman at isa pa hindi rin naman ito malalaman na nagsisinungaling siya. Ngumiting sagot naman si Ailey na parang nabunutan ng tinik sa nalaman. Akala kasi nito ay tuluyan ng masisira ang lahat dahil dito kay Jace. But it turned out na pinaprank lang pala siya nito. Napapitlag naman si Ailey dahil sa gulat ng biglang akbayan siya ni Jace. Nasaan pala ang asawa mo? Bakit ikaw nagbubuhat ng lahat ng yan? Usisa nito habang nakatingin sa mga maletang bitbit niya. Nasa kwarto na, masama atang pakiramdam. Pagsisinungaling na sagot naman ni Ailey. Alangan naman kasing sabihin niya dito ang totoo na mukhang may problema si Jared at biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Bakit hindi ka na lang magpatulong sa mga katulong na magbitbit niyan? Muling usisa pa nito. Kaya ko namang bitbitin ang mga ito. Sagot naman ni Ailey. Hay nako, feeling superhero? Akin na nga, ako na magdadala ng mga yan. Napailing-iling na komento ni Jace dahil sa sagot ni Ailey sabay tanggal sa pagkakaakbay dito at kuha ng mga maleta mula dito. Nang makuha na niya ang mga maleta mula kay Ailey, ay biglang di naman sinasadyang napaangat siya ng tingin sa taas ng bintana at mula doon ay kitang-kita niya si Jared na nakatingin kay Ailey. Hindi lang ordinaryong tingin kundi parang punong-puno ng puot ang mga tingin nito. Hindi tuloy niya maiwasan na mapaisip na baka may alam na rin ito, kaya ganoon na lang ito makatingin. Pero imposible naman ang naisip niya. Ay ewan, hindi niya alam. Pero kahit na napapaisip dahil sa way ng pagkakatingin ni Jared kay Ailey ay naging alerto naman siya.
At hindi niya na pinatagal ang pagkakatingin kay Jared dahil ayaw niyang malaman ito na nakita niya ito. Pero buti na lang din at nakita niya iyon dahil at least makagagawa pa siya ng paraan sa kung ano man ang problema ni Jared kay Ailey kung bakit ganoon na lang ito makatingin. Kaya naman maliban sa pagprotekta kay Ailey ay may isa pa siyang kailangang gawin. At iyon ay kailangan niyang alamin kung ano ang dahilan kung bakit ganoon na makatingin si Jared. Maagang nagising si Ailey para magluto. Gusto niya kasing ipagluto si Jared ng pagkain at baka sakaling maging okay na ito. Simula kasi kahapon ay hindi pa rin niya ito nakakausap dahil talagang mainit pa rin ang ulo nito. Hindi siya makahanap ng tamang tiyempo para makausap man lang ito ng maayos. Lagi kasi itong nakaangil sa kanya at halos ayaw siyang kausapin. Kapag may iniuutos lang sa kanya ito, ay saka lang siya nito kinakausap. Kaya naman ngayon, heto siya. Kahit na alam naman niya na hindi marunong magluto si Hera, ay nagtitake siya ng risk para lang ipagluto si Jared. She can explain naman kung bakit marunong na siya magluto. Kari-kari lang ang lulutuin niya dahil mula sa natataandaan niya ay kari-kari ang paborito ni Jared. Takang-taka din ang mga katulong dahil sa pagluluto niya. Pero hindi na niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang mga ito at sinabi lang niya na nag-aaral siya magluto ng kare-kare habang nagbabakasyon siya ng mag-isa na sa tingin niya ay pinapaniwalaan naman ang mga ito. Samantala ay pagkakababa ni Jared ay naamoy niya na agad ang niluluto sa kusina. Kaya naman hindi niya maiwasan na mapangiti dahil mukhang niluluto ni Manang Edna ang paborito niyang putahe. Kaya agad-agad siyang naglakad papuntang kusina nang bigla siyang napahinto ng mamataan. Si Manang Edna na nasa banyo at naglilinis. Napakunot siya ng noo at imbis na sa kusina ang tuloy niya ay dito siya lumapit. Manang Edna, anong ginagawa niyo dito? Sinong nagluluto? Magkasunod na usisa niya. Nako, ang asawa mo. Ipinagluluto ka ng paborito mo. Nakangiting sagot naman ni Manang Edna. Munti ka na siyang mapangiti dahil sa narinig pero hindi naman natuloy dahil syempre agad na pinutol ang saya sana niyang naramdaman ng puot. Hindi niya tuloy maiwasan na maisip na magaling palang umakting itong asawa niya at mapaparaan din. Napapansin din siguro nito na nagiging cold na siya dito kaya naman ngayon ay sinusubukan itong mapaamo siya. Well, sorry na lang ito dahil hindi ito magtatagumpay sa pinaplano. Agad na siyang nagpaalam kay Manang Edna na pupunta ng kusina para tingnan ng asawa. Sakto namang pagdating niya sa kusina ay busy ito sa pagluluto, kaya hindi siya nito napansin. Matalim ang pagkakatingin niya dito sabay ngumisi na parang aso at saka mabilis na naglakad palapit dito. Nang makalapit na siya ay walang pagdadalawang isip na mabilis niya itong itinulak. Aray! Malakas na sigaw ni Ailey dahil sa gulat nang biglang may tumulak sa kanya. Pero hindi lang iyon ang dahilan, kundi dahil nadikit din ang braso niya sa mainit na kawali at natapon pa ang niluluto niyang kare-kare sa braso niya. Napaluha pa si Ailey dahil sa sobrang hapde at agad na palayo sa natapon na niluluto. Saka sabay na palingon siya sa tumulak sa kanya at kitang-kita niya si Jared na nakatingin sa kanya ng masama at nanlilisik ang mga mata. Hindi man lang mababanag sa mukha nito ang pag-aalala o guilt man lang sa nangyari sa kanya. Bakit mo ko tinulak? Hindi makapaniwalang tanong ni Ailey kay Jared dahil sa ginawa nito at kahit masakit at mahapdi ang napaso sa kanya ay hindi na niya masyadong napatuunan ng pansin iyon dahil sa mga oras na ito ay isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Bakit siya tinulak ni Jared? Bakit gano'n na lang ito makatingin sa kanya? May alam na ba ito sa totoo niyang katauhan at hindi lang nito sinasabi sa kanya? Samantala ay mula naman sa pinto ay mabilis na napatakbo si Jace nang marinig ng malakas na sigaw ni Ailey mula sa kusina at naabutan nga niya sina Ailey at Jared. Nakatingin si Ailey kay Jared habang umaagos ang luha nito samantalang si Jared naman ay blanko lang ang emosyon ng muka. Anong nangyari? Agad na tanong na lang niya at hindi na niya masyadong pinagtuunan muna ng pansin ang hindi naman importante. Hindi agad sumagot si Ailey at nanatiling nakatingin lang kay Jared na hanggang ngayon ay hindi pa rin din gumagalaw sa kinatatayuan.
Kaya naman siya na lang ang lumapit kay Ailey. Pagkalapit ay kitang-kita niya ang braso nitong namumula at madumi dahil sa natapon na ulam. Oh God! Reaksyon niya pagkakita ng braso nito, sabay hinawakan niya iyon, pero mabilis naman na nahila ni Ailey. Napadaing ito. I'm sorry. Aniya. Pakikuha ng first aid kit. Utos naman niya sa mga katulong na nandoon. Samantala ay napalingon naman si Jace kay Jared at hanggang ngayon ay wala pa rin itong imik. At nakapako pa rin sa kinatatayuan. Pero mamaya na niya ito poproblemahin. Ang kailangan muna niyang gawin ay lapatan ng paunang lunas ang lapnos ni Ailey at saka dadalhin niya ito sa ospital. Halika dito. Dito tayo sa mesa. Yakag niya kay Ailey na hanggang ngayon ay tahimik na umiiyak pa rin. Nagpaubaya naman ito at nagpaakay sa kanya papunta sa mesa at doon niya ito nilapatan ng paunang lunas. Samantala ay medyo natauhan naman si Jared at ngayon pa lang nag-sink in sa utak niya ang nagawa. Ano bang nagawa ko? Nasambit pa niya. Saka dali-dali siyang pumunta sa kinaroroonan ni na Ailey at Jace. Nasakto naman at patayo na rin ang mga ito. Habang naglalakad ay tinapunan pa siya ng tingin ng asawa na may lungkot sa mga mata at punong-puno ng katanungan. Hindi tuloy niya maiwasan na hindi makaramdam dito ng awa at guilt. Tama ba ang ginawa niya? Pagsising tanong niya sa sarili. Masyado siyang kinain ng galit at hindi na niya tuloy nalalaman ang tama sa mali. Ano? Nahanap niyo na bang babaeng magnanakaw na iyon? Tanong ni Nathaniel na mas kilalang Nate sa tauhan na nakararating pa lang. Si Nate ay isa sa miyembro at anak ng isa sa mga opisyal ng sindikatong kinabibilangan ni Hera. Ito ang naatasan na hanapin si Hera at bawiin dito ang ninakaw nitong pera. At syempre para patayin na rin ito dahil sa pagiging traidor nito sa kanila sa pamamagitan ng pagnanakaw nito. Kung nagawa nitong pagnakawan sila, syempre hindi din malayo na isuplong sila sa mga pulis at maging witness pa ito against sa kanila. Marami na itong nalalaman at paniguro na may mga hawak din ito ng mga ebidensya laban sa sindikato nila. Kaya naman, hindi na kailangan pang patagalin ang buhay nito dahil magiging tinik lang ito sa lalamunan nila. Boss Nate, hindi naman po siya nagtatago. Katunayan nga po ay nasa bahay lang nila ito. Sagot ni Gardo, ang tauhan na inutusan niya. Agad naman na napakunot ng noo si Nate at napahawak sa baba. Sigurado ka ba? Oo boss, kitang-kita ng dalawa kong mga mata na nandun lang siya at mula kahapon ay hindi naman siya lumalabas ng bahay. Mas lalo pang nagdagdagan ang pagkakakunot ng noo ni Nate. Nakapagtataka kasi kung bakit hindi ito nagtatago pagkatapos nitong magnakaw ng napakalaking halaga. May iba ba itong binabalak? O inaakala lang nito na hindi nila madidiskubre ang pagnanakaw nito, kaya hindi man lang ito nag-aksayang magtago sa ngayon? Ilan lang yan sa mga katanungan na tumatakbo sa isip ni Nate na kailangan ng kasagutan. Sige, ako na mismong pupunta sa bahay nila para makita mismo ng dalawa kong mga mata kung totoo nga sinasabi mo. Sabi ni Nate sa tauhan. Malay din ba niya kasi kung niloloko lang pala siya nitong si Gardo. Kahit na sabihin na matagal na niya itong tauhan ay hindi rin niya masasabi na nasa kanya lagi ang loyalty nito. Malay ba niya kung nabayaran na pala ito ni Hera para magsinungaling at sa mga oras na ito, patakas na si Hera dahil alam na nila ang pagnanakaw nito. Dali-daling kinuha ni Nate ang susi ng sasakyan. Wala na siya dapat sayangin na oras. Kung sakaling nagsisinungaling man sa kanya itong si Gardo ay mamaya na sila nito magtutuos. Pagdating ni Nate sa bahay ni na Hera ay sakto din ang paglabas ng isang sasakyan at mula doon ay natanaw niya si Hera. Kaya naman nagmadali siyang sundan ito dahil baka tumatakas na ito. Hindi siya masyadong lumalapit sa pagsunod niya dito dahil ayaw niyang mahalata ng mga ito. Subukan mo lang na tumakas at papatayin kita agad. Matalim ang mga mata na aniya. Pero bigla siyang napakunot ng noo dahil alam niya ang binabagtas nilang daan ay papuntang ospital. At nakumpirma nga ang hinala niya nang sa ospital nga ang mga ito huminto. Agad na lumabas ng sasakyan sina Hera at ang kaibigan nito na si Jace. Kilala niya si Jace dahil isa ito sa mga pinaiimbestigahan nila
dahil matalik na kaibigan ito ni Hera at nangangamba sila na baka may alam ito sa kanilang sindikato. Mahirap na. Mabilis din siyang bumaba ng sasakyan at sumunod sa mga ito. Gusto na sana niyang sugurin na si Hera pero hindi pwede dahil maliban na sa ospital sila ay may kasama pa ito. Kaya naman maghahanap na lang siya ng ibang pagkakataon. Ang magagawa lang niya sa ngayon ay sundan-sundan lang ang mga ito at siguraduhin na hindi ito mawawala sa paningin niya. Kapag nagkaroon na siya ng pagkakataon at sa kanya lalapitan si Hera para kunin ito at dalhin sa lugar kung saan ay mako-question niya ito. Habang ginagamot si Aileen ng doktor ay wala lang siyang imik at hindi mawala sa isip niya ang ginawa sa kanya ni Jared. Hindi man niya nakita ang pagtulak nito sa kanya ay nami-imagine naman niya kung paano siya nito itinulak at kung paano ito matakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano nga ba ang dahilan ng biglang pagbabago ng ugali nito. Pero isa lang ang naisisiguro niya ngayon at hindi siya nagkakamali at iyon ay malaki ang galit nito sa kanya na umabot pa sa to the point na nagawa siya nitong saktan. Hindi rin mawala sa isip niya ang posibilidad na alam na nito na hindi siya si Hera, kaya ganun na lang nagalit nito sa kanya. Pero bakit hindi siya nito kinokompronta at dinadaan lang siya sa ganoong bagay? Hindi kaya may iba pa itong dahilan? Ayan, okay na. Narinig niyang pahayag ng doktor kaya napaangat siya dito ng tingin. Dahil sa lalim ng iniisip niya ay hindi na niya namalayan na tapos na pala. Hindi rin niya maramdaman ang kirot ng kanyang sugat. Salamat po, Dok. Sabi naman niya dito kaya ngumiti ito sa kanya at saka tinuruan siya nito kung ano ang gagawin niya. Renisitahan din siya nito ng mga gamot at ointment at pagkatapos ay nagpaalam na ito. Agad naman lumapit si Jace kay Ailey pagkaalis ng doktor. Okay ka na ba? Tanong ni Jace dito. Agad namang tumango si Ailey. CR lang ako ha. Hintayin mo lang ako dito. Paalam naman niya kaya si Jace naman ay tumango. Samantala ay mula sa pinagtataguan ay matalimang pagkakatingin ni Nate kay Ailey at napangisi pa ito nang makitang umalis ito na hindi kasama si Jace. Kaya naman ito na ang tamang pagkakataon na hinihintay niya para kidnapin ito. Walang paalam na kinuha nito ang wheelchair na nakita sa may tabi nito at saka mabilis na itinulak gamit ang isa niyang kamay ang wheelchair patusunod kay Ailey habang inaayos naman ng kabilang kamay ang hood ng kanyang jacket para matakpan ang kanyang muka dahil sa may mga CCTV sa paligid. Pagkatapos may ayos ang hood ay kinuha naman ito mula sa bulsa ng jacket ang isang syringe na may laman ng pagpatulog na gagamitin ito para iturok dito. Nang makarating sa CR ay pumwesto ito sa may gilid ng pintuan para mas madali niyang maiturok dito ang syringe na dala. At nang lumabas na nga si Ailey mula sa CR ay mabilis ang kilos na itinurok na nito ang pampatulog. Mabuti na lang at wala ding ibang tao doon kaya naman madali lang nitong naisagawa ang plano. Mabilis din nitong tinakpan ang bibig ni Ailey para hindi ito makasigaw. Nang umepekto na ang pampatulog na itinurok ni Nate kay Ailey ay dali-dali nitong iniupo ito sa wheelchair at saka tinakpan ang mukha nito gamit ang shawl na dala. Agad na itinulak ni Nate si Ailey palabas ng ospital na hindi napansin ni Jace. Pagdating ng parking lot ay wala man lang kaingat-ingat na isinakay nito si Ailey. Samantala ay nakaramdam na ng pag-aalala si Jace dahil hindi pa rin bumabalik si Ailey kaya naman sumunod na siya sa CR. Nakasara pa ang CR kaya naman naghintay siya na bumukas iyon. Pero nang bumukas naman iyon ay laking pagkadismaya niya dahil hindi si Ailey ang lumabas. Bigla siyang kinabahan. Miss, nakita mo ba ang babaeng nauna sa iyong pumasok dyan? Tanong niya sa babaeng kakalabas pa lang. Sorry po pero wala naman akong naaabutan kanina. Sagot nito na hindi na niya tinapos dahil dali-dali na siyang tumakbong palabas ng ospital dahil iba na ang pakiramdam niya. Agad niyang inilibot ang kanyang paningin at nagbabaka sakaling mamataan si Ailey pero bigo siya kaya naisip niya na baka nasa loob pa ito ng ospital. Kaya akmang papasok sana siya ulit nang biglang naagaw naman ang atensyon niya ng isang sasakyan na dumaan. Hindi tintid ang kotse niya kaya kitang-kita si Nate. Si Nate,
isa sa miyembro ng sindikatong kinabibilangan ni Hera, kaya naman mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Isa lang kasi ang ibig sabihin nito, kaya nandoon si Nate. Kumikilos na ang mga ito at paniguradong ngayon ay nasa sasakyan na nito si Ailey. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kotse niya. Mabuti na lang at sa malapit lang siya nakapark. Agad niyang pinaharurot ang kanyang kotse para maabutan pa niya sina Nate. Pero sa kasamaang palad ay hindi na niya ito namataan pagkalabas niya ng ospital. Napamura na lang tuloy siya at napahampas sa manibela. Hindi niya alam kung ano ang mga mangyayari kay Ailey. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa pagkakakuha ng mga ito dito. Pero isa lang ang sigurado niya. Nasa panganib ang buhay ng magkapatid. He needs to do something. Samantala kay Jared, kahit nagalit siya ay hindi naman maiwasan na hindi mag-alala sa asawa. Kaya naman kanina pa siya paikot-ikot sa loob ng kanilang silid at hindi mapakali. Maya't maya din siyang napapadungaw sa bintana dahil sa pag-aabang sa pagbabalik ng mga ito. Nang makarinig na siya ng makina ng sasakyan, ay dali-dali siyang napadungaw sa bintana. Nakita niya ang kotse ni Jace ang dumating, kaya dali-dali siyang kumaripas ng takbo pababa. Pero laking gulat niya na mag-isa lang na naglalakad si Jace papasok ng bahay. "Nasaan ang asawa ko?" Takang tanong niya dito habang nakasalubong ang kanyang kilay. "She was taken." Malungkot, wala sa sarili at hindi makatingin na sagot ni Jace. Mas lalong nagsalubong naman ang kilay ni Jared dahil sa sagot ni Jace. "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhan na muling tanong niya kay Jace dahil hindi niya maintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Hindi naman agad sumagot si Jace dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin buo ang kanyang desisyon kung sasabihin ba niya kay Jared ang buong katotohanan o siya na lang ang kikilos mag-isa na hindi naman maaari dahil hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang pagkawala ni Ailey o ni Hera. "Sabihin mo, sinong kumuha sa kanya?" Ulit na tanong ni Jared. Sa ngayon ay nanlilisik na ang mga mata. "Ang lalaki ba niya? Itinakas na ba niya ang asawa ko?" Dugtong pa nito na ipinagtaka naman ni Jace dahil hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. "Sinong lalaki? Sino ang may lalaki?" "Anong ibig mong sabihin?" Si Jace naman ang nag-usisa kay Jared dahil naguluhan din siya sa tinuran nito. "Pwede ba, Jace? Huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Imposibleng walang kang alam tungkol sa affair ni Hera." Sagot ni Jared kaya agad na nagsalubong ang kilay ni Jace. "Affair?" Ulit naman ni Jace na hindi pa niya naiwasan na hindi mapangisi. "Saan mo naman ako ang idea na yan na may ka-affair ang asawa mo?" Oo, hindi naman masasabing mabuting tao si Hera. She's selfish, self-centered at hindi nito mahal si Jared. Pero ni minsan ay hindi ito nagkaroon ng affair sa iba, lalo na sa kanya kahit na pareho nilang mahal ang isa't isa. Dahil kahit ganoon si Hera ay may respeto pa rin ito sa asawa. At oo, Hera also did a very terrible thing. Pero pilit din naman siyang gumagawa ng paraan para maayos ang lahat. Narinig mismo ng dalawa kong tenga na may kausap siya sa telepono. At nag-I love you pa siya sa kausap. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sa tingin mo ay hindi nga ba niya ako niloloko. Napasabunot tuloy si Jace sa sariling buhok dahil sa nalaman kung bakit inaakala nito na may affair ang asawa nito. Hindi niya alam kung paano didepensahan si Hera o Hailey tungkol sa narinig nito dahil hindi rin naman niya alam kung sino ang kausap ni Ailey nang marinig ito ni Jared na nag-I love you sa kausap. Kaya isa lang ang solusyon sa misunderstanding na ito, kundi iyon ay bunyag na niya ang lahat ng katotohanan. Ang kasalukuyang nangyayari dahil kailangan din naman niya ng tulong para mailigtas si Ailey at maging si Hera sa kapahamakan. Habang nakaupo sa gilid ng kama at nag-iisip ng malalim ay biglang nagring ang cellphone ni Hera. Kaya agad niya iyong tiningnan at nang makita niyang si Paula ang tumatawag ay agad niyang sinagot ang tawag nito. "Hello, Paula. May magandang balita na ba?" Agad na tanong niya sa kaibigan. "Hindi ko alam kung magandang balita nga ba ito o masama." Sagot naman ito. "Anong ibig mong sabihin?"
Nakuha nila ang kapatid mo. What? Hindi nila pinatay? Nope. Kinidnap nila ito. At sa tingin ko, hindi nila papatayin ang kapatid mo hanggat hindi nila nababawi ang perang ninakaw mo. At dahil dyan, malalaman nila na hindi ikaw ang hawak nila ngayon. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Hera dahil sa narinig, sabay sambit, ng shit. Yeah, shit talaga. Akala ko ba matalino ka at planado ng lahat? Bakit hindi mo man lang naisipan na hindi ka nila papatayin agad-agad hanggat hindi nila nababawi ang perang ninakaw mo? Paninisi pa ni Paula kay Hera. Muling napamura si Hera dahil hindi rin naman talaga niya naisip ang bagay na iyon. Ni hindi nga sumagi sa isip niya ang posibilidad na iyon. Ang tanging nasa isip lang kasi niya. Noon habang nagpaplano siya ay sa oras na malaman ng sindikato ang pagnanakaw niya ng malaking halaga, ay hindi magdadalawang isip na agad-agad siyang papatayin ng mga ito dahil sa sobrang galit. Pero hindi man lang sumagi sa isip niya ang posibilidad na babawiin muna ng mga ito ang pera bago siya nito patayin. Oo nga naman, bakit nga ba hindi niya iyon naisip? Ang tanga naman niya. Sa sobrang laki ng perang ninakaw niya ay hindi nga naman talaga papayag ang mga iyon na hindi mabawi iyon sa kanya. At ngayon, panigurong pareho kayo ng kapatid mong mamamatay. Sa bandang huli ay damay ka pa rin. Muling saad ni Paula. No, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mamatay ako. Wala ka nang magagawa, Hera. Sadya talaga niyan ang kapalaran mo. No, magagawan ko ito ng paraan. Makakaisip ako ng panibagong plano. Plano? Anong plano na naman? Hera, pareho nating alam na hindi ka makakapagtago sa kanila ng matagal. Kilala mo sila. Malawak ang koneksyon nila. Sooner or later, mahahanap ka nila. No, hindi ako papayag. I will make sure na kung may mamamatay man, si Ailey lang iyon. Galit na sigaw pa niya na mas naging determinado pa siya ngayon na ipaay ng kapatid. Hera, hindi mo ba naiisip? Kawawa naman ang kapatid mo. Idinamay mo pa siya dito. Bakit kaya hindi mo na lang kasi ibalik ang pera nila at humingi ng tawad? Sabihin mo wala ka lang sa tamang pag-iisip at mangako ka na babawi ka na lang. Hello, sa tingin mo kapag binalik ko ang perang ninakaw ko ay papatawarin nila ako at bubuhayin pa? Kilala mo ang mga utak ng mga yan. Maibalik ko man ang pera nila at humingi man ako ng tawad ay hindi pa rin nila ako bubuhayin. Isang malalim na buntong hininga tuloy ang pinakawalan ni Paula mula sa kabilang linya. Dahil totoo naman ang mga sinabi ni Hera. So, ano ngayon ang gagawin mo? Anong plano mo? Sigurado ako sa mga oras na ito ay nabunyag na hindi ikaw ang hawak nila. Ako nang bahala. I will make sure na bago man nila ako matuntun ay nakapagplano na ako. Sagot ni Hera habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sisiguraduhin niya na hindi siya mamamatay. Sisiguraduhin niya na siya ang mabubuhay at ang si Ailey ang mamamatay. Kahit anong mangyari ay hindi siya papayag na mamatay at hindi man lang maranasan ang maging malaya, ang maging masaya. Gagawin niya ang lahat ng paraan kahit ano pa man ang maging kapalit niyon. Unti-unti nang nagkakamalay si Ailey kaya agad na lumapit si Nate dito. Kinuha nito ang isang upuan at ipunesto ito sa harapan ni Ailey at saka ito naupo doon. Hindi agad na imulat ni Ailey ang mga mata dahil sa liwanag. Pero nang medyo naka-adjust na ang mga mata nito sa liwanag ay saka pa lang nito tuluyang inaimulat ang mga mata. Gulat na gulat ito nang bumugad sa harapan nito si Nate. Hindi kasi nito kilala ang binata at isa pa ay matalim ang pagkakatingin nito sa kanya. Kaya sino naman ang hindi magugulat? Samantala ay mas tumalim pa ang pagkakatingin at napangisipa si Nate dahil sa nakitang pagkagulat ni Ailey. Sa wakas, gising na rin ang ating munting bisita. Malakas na anunsyo ni Nate. Nang bigla namang kumabog ang dibdib ni Ailey dahil naramdaman niya na hindi makagalaw ang dalawa niyang kamay dahil nakatali ang mga ito at maging ang kanyang mga paa. Mas nadagdagan pa ang takot niya dahil maliban sa hindi niya kilala ito ay nang inilibot niya ang kanyang paningin ay may iba pang mga kalalakihan sa paligid at pawang mga armado pa ang mga ito. Ano? Kinakabahan ka na ba? Siguro may ideya ka na kung anong mangyayari sa'yo. Muling saad ni Nate kaya napabilik naman ang tingin ni Ailey dito.
Gustong magsalita ni Ailey pero dahil sa sobrang takot na nararamdaman ay parang umurong ang kanyang dila at walang lumalabas na kahit anong salita sa kanyang bibig. Ang lakas ng loob mong pagnakawan kami ng pera, pero duwag ka naman pala. Komento pa ni Nate dahil sa nakikitang takot sa mga mata ng kaharap. Ang takot na nararamdaman ni Ailey ay nadagdagan pa ng pagkalito dahil hindi naman niya alam kung anong ibig sabihin ng kaharap. Anong pera? Bakit siya magnanakaw ng pera? Anong ibig mong sabihin? Anong perang sinasabi mo? Naguguluhan na usisa ni Ailey sa wakas ay nakapagsalita na siya. Tsaka sino ka? Sino kayo? Agad na dagdag na usisa pa niya sabay muling libot ng mga mata. Napatawa naman ang malakas si Nate dahil sa mga tanong na iyon, sabay palakpak din ng malakas. Wow! Bravo! Ang galing mo palang umakting. Yan na lang bang naisip mong paraan? Reaksyon ng malakas na saad ni Nate. Ang magkunwaring hindi kami kilala? Hindi ko naman talaga kuya kilala. Sino ba kayo? Hindi na nakontrol ni Ailey ang takot na nararamdaman kaya naiyak na rin ito. Pero dahil sa muling pagpipilit ni Ailey na hindi nito kilala ang mga ito, ay isang malakas na sampalang dumapo sa kaliwang pisngi nito na kinagulat nito. Sa lakas ng pagkakasampal kay Ailey ay muntikan ng matumba ang upuan na kinatatalian nito. Bumakat din ang kamay ni Nate sa kamay ng dalaga. Nanginig ang muka at buong katawan ni Ailey. Dahil sa sampal na iyon, ang luhang kanina ay tumutulong mula sa mga mata nito ay nagsiatrasan na din at waring natakot din. Ilang segundo din ang nakatulala si Ailey dahil sa gulat habang nasa baba lang ang kanyang tingin. Nang magdesisyon itong iangat ang muka ay nanlilisik ang mga mata nito. Aba, ikaw pa ang may ganang tingnan ako ng ganyan? Galit na bulyaw ni Nate dahil sa pagkatitig sa kanya ni Ailey. Napalunok muna si Ailey sabay lakas ng loob na sumagot. Anong karapatan mo nasaktan ako? Madidiin ang bawat salita na saad niya. Muling napahalakhak si Nate. Ngayon ko lang din nalaman ang patapang ka pala ha? Matapang ako kapag alam kong nasa tama ako. At matapang ako ngayon dahil hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam kung ano ba ang atraso ko sa inyo at kung bakit niyo ako ginaganito. Biglang nawala ang ngisi ni Nate dahil sa patuloy na pagkiklaim nito na hindi sila nito kilala. Alam mo Hera, hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob mong magsinungaling at ipagdiinan na hindi mo kami kilala. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi mo ako magugoyo kaya kung ako sa'yo, habang hindi pa nauubos ang pasensya ko, umayos ka na. Biglang natigilan si Hailey nang marinig ang pangalan ng kapatid. So ibig sabihin ang kapatid niya ay ang may atraso dito. Hindi tuloy niya maiwasan na hindi mapaisip at magduda kung totoo nga ba ang sinasabi ni Hera sa kanya na may sakit siya. O nagsisinungaling lang ito para lang makatakas sa kung anumang atraso nito na siya ngayon ang humaharap. Oh, ano? Natahimik ka dyan? Natauhan ka na ba o nag-iisip ka na naman ng panibagong plano dahil hindi umubra ang nauna mong plano? Nakangising tanong ni Nate dahil sa pananahimik ni Ailey. Hindi ako nagsisinungaling o naghahanap ng lusot dahil hindi ko naman talaga kayo kilala. Dahil hindi ako si Hera. Muling pagsubok ni Ailey na ipinaunawa sa mga ito na hindi nga niya kilala ang mga ito at hindi siya ang kapatid. Muling nawala ang pagkakangisi ni Nate. So ngayon naman, hindi ikaw si Hera? Ang galing ng mga naiisip mong palusot. Ulit nito sa huling sinabi ni Ailey, sabay tingin sa mga tauhan. Hoy ikaw, ikuha mo nga ako ng isang timba ng napakalamig na tubig nang mahimasmasan na itong ating munting bisita. Kunin mo na rin ang kutsilyo at baril ko. Utos nito kaya biglang nanlaki ang mga mata ni Ailey. Sir, please, nagsasabi ako ng totoo. Hindi talaga ako si Hera. Kakambal niya ako. Pagmamakaawa ni Ailey sabay muling tumulo ang luha niya dahil sa takot. Pero hindi pinakinggan at hindi pinansin ni Nate si Ailey at nanatiling nakaabang ito sa pagbabalik ng tauhan na inutusan ito. Please, pakinggan mo naman ako. Look at me.
Look at me! Muling pakikiusap ni Ailey dahil sa hindi pagpansin dito ni Nate. Oo, magkamukha kami ni Hera. Pero, look at my face. May pagkakaiba. May pagkakaiba sa mukha namin. Please, just look at me at pakinggan mo ko. Patuloy na pakiusap ni Ailey na halos hindi magkaugaga sa pagsasalita dahil sa sobrang kaba na nararamdaman. Pero kahit na anong gawin na pagmamakaawa at pakiusap ni Ailey ay hindi pa rin ito pinapansin ni Nate, kaya napahagulgol na ng iyak si Ailey dahil sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya nangyayari ito. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa sa kanya ng sariling kapatid ito. Hindi man lang ba nito naisip na may anak siya na umaasa? Ang anak na siya lang ang nagtatanging natitirang pamilya. Paano na si Jairus? Paano na ito kapag nawala siya? Mula sa pagkakatali ng kanyang mga kamay ay napakulong siya ng mahigpit dahil sa galit na nararamdaman. Dahil sa sobrang galit sa kanyang kakambal. Hindi niya lubos maisip na wala na pala itong puso. Ang gusto lang naman niya ay ang maipagamot ang anak. At mabuhay ito. At maging masaya silang mag-ina. Pero ang pangarap na iyon ay sinira lang ni Hera. Hindi niya ito mapapatawad. Kaya hindi siya papayag na mamatay siya sa kamay ng mga ito. Samantalang gulat na hindi makapaniwala si Jared sa mga narinig mula kay Jace. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya mga sinabi nito. Ang ilang linggo na nakasama niya ay hindi si Hera kundi ang kakambal pala nito. He slept with his wife, twin sister. Ang hirap paniwalaan. Ano ito? Parang pelikula lang? Ang hirap mapaniwalaan at tanggapin kasi na nangyayari pala ito sa totoong buhay. At ang mas nakakagimbal pa ay ang sinabi nito tungkol sa kanyang asawa na nagtatago ito dahil nagnakaw ito ng malaking pera. Bakit naman magnanakaw ang asawa ng pera samantalang mayaman naman siya? Na ibibigay naman niya ang lahat ng gusto nito. Napupuntahan naman nila ang mga lugar na gusto nito. Kaya ang hirap tanggapin. Samantala ay alam ni Jace na hindi agad maniniwala si Jared sa mga binunyag niya. Kaya nga, hindi na niya sinabi dito ang lahat. Ang tungkol sa pagiging miyembro ni Hera ng sindikato na humahabol dito dahil mas makakagulo pa iyon sa isip ni Jared. Ang mga sinabi lang niya dito ay ang mga bagay-bagay na hindi magiging masama masyado si Hera sa paningin nito. Hindi niya alam ang totoong dahilan kung bakit pumayag si Ailey na magpanggap bilang ang kakambal. Kaya naman nagsinungaling na lang siya ng dahilan. Sinabi niyang kailangan ni Ailey ng pera kaya ito pumayag. Kumabog ng napakabilis ang dibdib ni Ailey nang makita ang lalaking daladala na ang mga inutos dito. Isang timba ng malamig na tubig at ang kutsilyo at ng baril. Sa mga oras na ito ay isa lang ang nasa isip niya, ang makaisip ng paraan para makawala, ang makaligtas. Samantala ay bumalik na ang tingin ni Nate kay Ailey pagkaabot sa kanya ng tauhan ang mga hinihingi niya dito. Tingnan ko lang kung hindi ka pa magsasabi ng totoo sa gagawin ko sa'yo. Matatalim ang tingin na saad ni Nate sabay tayo sa kinauupuan at lapit kay Ailey. Pilit naman na napupimigla si Ailey sa kinatatalian pero nagsasayang lang ito ng lakas dahil wala rin naman iyon silbi. Ngumisi pa si Nate nang makalapit sa dalaga sabay angat ng timba at ipwesto ito sa ibabaw ng ulo. Ngayon, siguradong mahihismasmasan ka na at maaalala mo na kami. Anitong mapang-asar pa ang tono ng boses sabay buhos ng malamig na tubig dito. Nagulat naman si Ailey pagkadampi sa kanya ng tubig na sobrang lamig. Agad din siyang nanginig at parang namanhid ang buong katawan. Nagmamakaawa si Ailey na halos hindi maintindihan ang sinasabi dahil sa panginginig niya. Please? What? Nakangising ulit ni Nate sa pagmamakaawa ni Ailey sabay kuha naman ito ng kutsilyo at tutok nito sa liig ng dalaga. Please? What? Huh? Ulit pa nito habang ang dulo ng kutsilyo ay nakatutok sa liig ni Ailey. Hindi naman magawa ni Ailey na gumalaw dahil alam niyang na anong oras sa gumalaw siya ay babaon ang kutsilyo sa liig niya. Oh, bakit hindi ka makasagot? Pang-aasar pang tanong ni Nate sabay halakhak, sabay marahan na inihagod nito ang kutsilyo pataas sa liig ni Ailey. Mas bumilis pa ang kabog ng dibdib ni Ailey dahil sa ramdam na ramdam niya ang talim na humahagod sa kanyang liig
habang pilit naman niyang inilalayo ang sarili mula sa kutsilyo. At dahil sa lamig ay bigla namang nanginig ang kanyang katawan na naging dahilan ng pagbaon ng kutsilyo sa kanyang leeg. Mabilis na umagos ang dugo mula doon, na ramdam niya. Kaya hindi niya maiwasan na mas matakot pa. Napaiyak na lang, pero kailangan niyang lakasan ang loob kaya pilit niyang pinipigilan ng maiyak. Nakakaramdam ka na ba ng takot? Parang demonyo pang saad ni Nate na medyo linuwagan pa ang pagkakatutok ng kutsilyo hanggang sa tinanggal na nito iyon at gamit ang isang kamay, mahigpit na hinawakan nito si Ailey magkabilang pisngi. Huwag mong sagarin ang pasensya ko dahil sigurado akong mas malala pa ang mararanasan mo at mas lalong hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, sabihin mo na sa akin kung nasaan ang perang ninakaw mo. Hindi naman agad nakasagot si Ailey dahil kahit takot na takot siya, ay kailangan niyang makaisip ng paraan para makatakas. Kahit alam naman niyang imposible iyon. Inilibot niya ang kanyang mga mata na waring naoobserba ang paligid hanggang sa dumako ang mata niya sa kutsilyong hawak nito at sa baril na nakalapag sa kinauupuan nito kanina. Hindi niya alam kung magiging matagumpay ba ang naiisip niyang plano, pero kung hindi niya susubukan ay hindi niya malalaman. She will take the risk. Muling bumalik ang tingin ni Ailey kay Nate. Sige, hindi na ako magmamatigas pa. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng perang ninakaw ko. Wala na siyang ibang opsyon na naiisip kundi ang magkunwari na lang na siya si Hera. Dahil kahit anuman ang pagmamakaawa niya sa mga ito, ay hindi rin naman ng mga ito maniniwala na hindi siya ang kakambal. Napangiti naman agad si Nate dahil sa narinig. Isang ngiti ng tagumpay. Yan, ganyan. Kung kanina pa sana nakeke-opera ka sa amin, hindi ka na sana nasaktan. Pahayag pa nito. Kunwari napangisi din si Ailey. Yes, siguro nga na-underestimate ko kayo. Akala ko kasi kakagatin niyo yung pagkukunwari ko, pero nagkamali ako. Anito na isang mapaglarong tingin pa ang iginawad nito kay Nate. Kaya sige, tatanggapin ko na. Ako na ang talo. Pero, dagdag pa nito. Paano ko naman masisiguro na hindi niyo ako papatayin pagkabigay ko sa inyo ng pera? Tulad ng mga napapanood niya sa TV, pamilyar sa kanya ang mga ganitong eksena. Ang hindi lang niya expected ay ang mangyayari pala mismo sa kanya. Mas lalo namang lumapad ang pagkakangiti ni Nate. Wais ka rin talaga, no? Komento pa nito. Well, I don't know how, pero pwede naman natin iyang pag-usapan pagkatapos mong sabihin kung nasaan ang pera. Pagsisinungaling pa nito dahil buo na rin naman ang plano nila, napapatayin na nila ito sa oras na malaman na nila kung nasaan ang pera. Hindi naman agad sumagot si Ailey at nagkunwaring nag-iisip, pero ang totoo ay naset na rin naman kung ano ang gagawin niya. Pakawalan niyo muna ako at nangangawit na ang kamay ko. Pag-iiba muna ni Ailey habang pinipilit na maging matapang at pinipilit na hindi pumiyok dahil nagkakahalo-halo na ang mga nararamdaman niya. Kaba, takot, kirot ng sugat at ang lamig. Saglit naman na natigilan si Nate at napaisip. Napalingon din siya sa mga tauhan at napaisip na kahit pakawalan naman nila ito ay hindi rin naman ito makakatakas dahil sa dami pa naman nila ay hindi ito magtatangka maliban na lang kung nagpapakamatay na ito. Sige, kalagan nyo na. Maya-maya'y pagpayag na utos ni Nate sa tauhan. Agad naman ang kumilos ang tauhan nitong mas malapit. Mabilis nitong tinanggal ang pagkakatali ni Ailey. Pagkawala sa pagkakatali ay hinilot-hilot muna ni Ailey ang kamay nito at pinunasan muna din ang leeg na patuloy sa pagdurugo bago iniangat ang tingin kay Nate. Kahit nakatingin sa ibaba ay pasimple ding nakasilip naman ang mga mata niya sa kutsilyo na nasa kamay nito at sa baril naman na nasa upuan. So, ano? Nasaan ang pera? Tanong na pangungumpuronta ni Nate. Nasa isang bangko sa Cebu. Doon ko inilagay, kaya kailangan nating puntahan doon. Agad naman ang sagot ni Ailey. Iyon ang unang pumasok sa isip niya na isasagot, kaya iyon na lang din ang isinagot niya dahil wala na rin naman siyang time na mag-isip pa.
So ibig mong sabihin pupunta pa tayo doon? Hindi agad sumagot si Ailey dahil tumayo muna ito at lumapit kay Nate. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Aniya na inilapit pa ang bibig sa tenga nito. Kailangan nating puntahan para makuha. Dagdag na ulit na pabulong pa. Habang sinasabi iyon ay agad naman na naglakbay ang mga mata ni Ailey sa kamay nito na may hawak ng kutsilyo, sabay mabilis siyang lumayo dito at gamit ang isang kamay ay hinila niya ang kamay nitong walang hawak na kutsilyo. Naging otomatiko ang kilos nito. Iniangat nito ang kamay na may kutsilyo at para protektahan ang sarili at hindi niya na pinalagpas ang pagkakataon na iyon. Then she used the blade of her hands to chop into Nate's hand. 2 malakas na beses niya iyong ginawa na naging dahilan sa pagkabitiw nito ng kutsilyo. Hindi naman agad nakikilos ang iba dahil sa bilis at gulat sa nangyari. Ginamit niya ang pagkakataon na iyon para mabilis na hablutin ang baril na nasa upuan na hindi naman kalayuan kaya matanggumpay naman niyang nakuha iyon. Pagkuha ng baril ay mabilis siyang muling lumapit kay Nate at itinutok nito ang baril sabay sipa naman ang kutsilyong nahulog. Buti na lang kahit matagal na niyang hindi nagagamit ang mga napag-aralan niya noon na self-defense ay nagawa pa rin niya ng maayos ngayon. Sige, subukan niyong kumilos na masama at papasabugin ko ang utak ng boss niyo. Matigas na banta ni Ailey sa mga lalaking nagbabalak na bumunot ng kanilang mga baril. Walang hiya ka, Hera. Talagang tuso ka rin. Galit na reklamo ni Nate dahil sa nangyari. Pare-pareho lang tayong mga tuso. Sagot naman ni Ailey, medyo ipinwesto ang sarili na hindi masyadong malapit kay Nate dahil baka bigla na lang nitong agawin sa kanya ang baril. Sige, lakad. Utos pa niya dito na hindi naman nito agad sinunod. Kaya wala siyang ibang choice kundi ang magpaputok. Itinutok niya sa taas ang baril sabay kalabit ng kutilyo na ikinagulat naman ang lahat. Sabing lakad eh. Lumakad ka palabas. Ulit na utos pa dito na hindi niya alam kung magtatagumpay nga ba siya na makalabas ng buhay sa paggamit dito. Kanina pa hindi mapakali si Jared. Paikot-ikot sa loob ng kwarto. Kanina pa nakaalis si Jace at sinabi niya dito na wala siyang balak tulungan itong hanapin o iligtas si Ailey dahil galit siya dito dahil sa pagsisinungaling nito sa kanya. Pero ang hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit hanggang ngayon ay hindi niya siya mapakali? Hanggang ngayon, hindi siya kumbinsido sa naging desisyon niya kanina. Ang gusto lang niya ngayon ay makita si Hera at malaman kung nasaan ito. Pero iba ang sinasabi ng puso niya. Iba ang gusto niyang makita. Alam niya ang tanga niya at napakawalang kwenta dahil mas nag-aalala pa siya sa hindi naman niya asawa. Sa taong ilang linggo pa lang niyang nakasama. Sa taong sinungaling. Hindi ba dapat ang mas iniisip niya ay ang sariling asawa? Na kahit na may nagawa man itong mali, ay dapat dito siya nag-aalala. Pero iba. Ibang babae ang laman at gumugulo sa isip niya. Napakuyom tuloy siya sa kanyang kamao sabay suntok sa pader sa naging dahilan ng pagdugo nito. Hindi niya maramdaman ang sakit dahil sa mas okupado ng ibang bagay ang kanyang isip. Napamura siya dahil sa inis. Inis na hindi niya alam kung kanino nga ba, kung sa sarili o kay Ailey. Bakit mo ginugulo ang isip ko? Ani pa niya na muling napasuntok pa sa pader, saka saglit na tumikim at nag-isip. Nang makapag-isip ay tumayo na siya ng maayos sabay dampot ng cellphone at dial ng number ni Jace. Tutulungan niya si Jace na hanapin si Ailey. Tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya dahil unang-una ay kailangan niya dahil asawa niya ay ang may atraso sa mga taong dumukot kay Ailey. At bilang asawa ay siya ang aako ng responsibilidad sa pagbabayad ng kung ano ang atraso ni Hera sa mga ito. Pangalawa ay parehong hindi nila alam ni Jace ang kinaroroonan ni Hera. Kaya baka naman si Ailey ay may alam kung nasaan ito at maituro nito sa kanya. Dahil kailangan niyang makita ang asawa at makausap. Kailangan niyang maliwanagan at mapatunayan sa sarili na naguguluhan lang siya. Naguguluhan lang kaya ganito ang nararamdaman niya para kay Ailey. At naniniwala siya na sa oras na makita niya ang asawa ay babalik na rin siya sa normal. At ma-realize niya na wala naman talaga siyang kakaibang nararamdaman para sa kakambal nito. Kahit na nakalayo na ay kasama pa rin ni Ailey si Nate.
at nakatutok pa rin dito ang baril na hawak niya. Mahirap na kasing pakawalan ito dahil baka mamaya may mga sumunod pala sa kanila, at kapag nakahanap ang mga ito ng tamang tiyempo ay bigla na lang siyang pagbabarilin ng mga ito. Kaya mas maganda na itong mayroon siyang hawak. Madilim na at medyo liblib ang lugar na kinaroroonan nila. Kaya naman, ni isang tao ay wala naman silang nakasalubong. Kaya wala din siyang mahinga ng tulong. Nang mapagod ay nagpa siya muna si Eileen na magpahinga. Pero bago ang lahat, ay naghanap muna siya ng pwedeng ipagtali kay Nate para kung sakali man ay hindi ito maagaw ang baril at makahanap ng tiyempo na tapusin na siya. Sa paghahanap niya ay napansin naman niya ang posas na nakasabit sa likod nito. Kaya mabilis at maingat niya iyon na kinuha mula dito. May nakita din siyang isang tali sa may gilid kaya dinampot din niya iyon. "Ang kamay mo!" hingi ni Eileen sa kamay ni Nate pagkadampot niya ng tali na nakita. Hindi naman agad na sumunod si Nate sa inutos ni Eileen, bagkos ay nakatingin lang ito sa kanya. "Ang kamay mo sabi! O baka naman gusto mo munang makatikim kung paano ang matamaan ng bala?" Ulit niya na may kasamang pagbabanta. Pero kahit na binantaan na ito, ay hindi pa rin agad tumalima si Nate kaya mas tumalim pa ang pagkakatingin dito ni Eileen na sinalubong naman ito. Ilang segundo din silang nagtagisan ng tingin hanggang si Nate na ang unang sumuko at ibinigay na lang nito ang kamay sa dalaga. Agad naman na iniabot ni Eileen ang tali dito. "Itali mo mga paa mo." Utos niya dito kaya napataas pa ito ng kilay pero sinunod naman nito ang utos niya. Naupo ito sa lapag saka itinali nito ang paa. Pagkatali ng paa ay iniabot naman niya dito ang posas sabay muling nag-utos. "Iposas mo ang sarili mong mga kamay." Utos pa niya. Mas safe na ito ang magposas ng sarili dahil kapag siya ay maaaring maagaw pa nito sa kanya ang baril. Muli namang sinunod ni Nate ang utos ni Eileen at pinusasa ng sarili. Nang maiposas na ni Nate ang sarili ay kampante nang naupo si Eileen sa lapag na may pag-iingat pa rin at nakabantay pa rin siya kay Nate. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa habang nakatingin sa isa't isa habang nagpapakiramdaman. "Anong koneksyon mo kay Hera? Bakit siya nagnakaw sa inyo ng pera?" Maya-maya itanong ni Eileen kay Nate na kahit alam niyang hindi pa rin naman ito maniniwala sa kanya at iisipin na nitong hanggang ngayon ay nagkukunwari pa rin siya. Hindi naman agad sumagot si Nate. Nanatiling nakatitig lang ito sa kanya. Nawaring pinag-aaralan nito ang buong muka ng dalaga. Dahil sa pananahimik ni Nate ay napabuntong hininga na lang si Eileen ng malalim at unti-unting namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. "Alam mo, pumayag akong magpanggap bilang ang kapatid ko para sa anak ko na nag-aagaw buhay. Kailangan namin ng malaking halaga para sa pagpapagamot niya." At suddenly, biglang lumitaw si Hera. Hindi alam ni Eileen kung bakit niya sinasabi ang mga ito sa walang puso at demonyong lalaki na ito na kasama niya. Pero kailangan niyang mailabas iyon dahil ang bigat-bigat ng nararamdaman niya. Kaya kahit alam niyang parang nakikipag-usap lang siya sa puno na hindi naman sasagot, ay inilabas pa rin niya ang sama ng kanyang loob. Lumitaw siya, offering na siya na ang bahala sa mga gastos para sa pagpapagamot ng anak ko at ang kapalit ay ang pagpapanggap ko bilang siya. Pagpapatuloy pa ni Eileen habang nag-umpisa na ang mag-unahan ng tumutulo ang mga luha nito. Samantalang si Nate naman ay nakatingin lang dito. Walang kahit na anong emosyon ang pinapakita. Sinabi pa niya na mamamatay na daw siya at ayaw niyang malungkot ang asawa niya. Kaya nakikiusap siya sa akin na magpanggap bilang siya at ako naman, si tanga, naniwala naman. Kasi nanay ako eh. Kailangan kong iligtas ang anak ko, kaya gagawin ko ang lahat. Sa pagpapanggap ko, naging ayos naman ang lahat. Naniwala naman ang asawa ni Hera na ako nga ang kakambal ko. Pagpapatuloy niya na kahit umiiyak ay bigla na lang tumawa na parang baliw. At kayo nga din eh. Akala niyo talaga ako si Hera. Saad pa nito na itinuturo pa si Nate gamit ang baril na hawak. Kaya sobra ang galit at puot na nararamdaman ko sa mga oras na ito para sa kapatid ko.
Dahil hindi ko alam at hindi ko lubusang maisip kung paano niya nagawang gawin ito sa akin. Ang magsinungaling at ilagay sa panganib ang buhay ko kapalit ng kaligtasan niya. Sobrang gigil at galit na saad pa ni Ailey. Si Nate naman ay nanatiling nakatingin lang kay Ailey habang malalim ang nainiisip. Hindi niya magawang makisimpatya sa kung ano man ang nararamdaman nito ngayon dahil maliban sa wala naman siyang pakialam dito ay tinitimbang din niya ang bawat sinasabi nito. Mariin din niyang inoobserbaran nito ang pagsasalita nito at ang galaw nito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipagpipilitan sa iyo na maniwala ka na hindi ako si Hera. Gusto ko lang ilabas ang sama ng loob ko. Dagdag pa ni Ailey habang pinupunasan ng luha. Pero kahit na hindi maniwala ito sa mga sinabi niya, ay at least kahit papaano nakatulong din itong paglabas niya ng sama ng loob. Dahil gumaan-gaan ang kanyang pakiramdam at medyo luminaw ang kanyang isip. Hindi katulad kanina na hirap siyang mag-isip ng plano at magdesisyon kung anong gagawin. Naniniwala ko. Biglang pahayag naman ni Nate na ikinagulat ni Ailey, kaya nanlaki ang mga mata nitong napatingin kay Nate. Anong sinabi mo? Sabi ko naniniwala ako sa'yo na hindi nga ikaw si Hera. Ulit pa ni Nate. Ang paglalaki ng mga mata ni Ailey ay biglang napalitan ng pagsalubong ng kilay nito. Bakit? Bakit mo naman nasabi? Ngayon ko lang napansin sa pagsasalita, sa kilos at sa pag-iisip. Ibang-iba kayo ni Hera. Sagot naman ni Nate sa dahilan kung bakit naniniwala na ito na hindi nga si Hera ang kaharap niya. Bigla namang napalitan at napuno ng galak ang puso ni Ailey dahil sa wakas, naniwala na rin ito sa kanya. So ibig ba niyang sabihin, pakakawalan mo na ako? Hindi pa rin. Ang tuwang nararamdaman ni Ailey ay biglang naglaho. Pero bakit? Because I still need you. Ha? Ano ibig mong sabihin? Ikaw ang magpapalabas sa kapatid mo. Or should I say, na ikaw ang tutulong sa akin para mabawi ang perang na ninakaw niya. Kumunot pa ang noo ni Ailey. Pero hindi ko naman alam kung nasaan siya. Well, edi yan ang pagtatrabahuan nating dalawa. Mas lalong nadagdagan ang pagkakunot ng noo ni Ailey dahil sa tinuran pa ni Nate. Pero, ayaw mo bang makapaghinganti sa kanya? Putol na tanong naman ni Nate kay Ailey. Natigilan naman si Ailey at hindi makasagot agad. Gusto nga ba niyang magiganti sa kapatid? Oo, hindi maganda ang ginawa nito sa kanya. Pero tama bang magiganti siya? Pero tama rin ba na ginawa sa kanya ito ni Hera? Ang ilagay siya sa peligro ng kanyang buhay? Miss Ailey. Okay, Ailey. Ayaw mo bang pagbayarin ng kapatid mo sa paglagay niya sa peligro sa buhay mo? Ayaw mo bang maranasan niya ang paghihirap na naranasan mo ngayon? Pamimilit sa kanya ni Nate. Sir. Nate na lang. Nate, galit na galit ako sa kanya at hindi ko alam kung kaya ko ba siyang patawarin. Then, makipagtulungan ka sa akin. It's a win-win, maibabalik sa amin ang perang ninakaw niya at makakapaghiganti ka sa kanya. Pero, pagdadalawang isip pa rin ni Ailey dahil kahit na galit siya sa kapatid, ay parang hindi niya kayang maghiganti dito. Ailey, isipin mo na lang. Paano kung hindi ako naniniwala sa'yo ngayon? Paano kung ngayong gabi namatay ka? Paano ang anak mo? Sa tingin mo aalagaan ng kapatid mo ang anak mo? Sa tingin mo ba magluluksa siya sa pagkamatay mo? Of course not. In fact, matutuwa pa siya dahil umayon sa kanya mga plano niya. Patuloy na pangungumbinsi ni Nate kay Ailey sa pamamagitan ng paglason niya sa isip nito. Hindi naman nakaimik si Ailey dahil sa nadadala na rin siya sa mga sinasabi ni Nate. We can team up para hanapin si Hera at pagbayarin siya sa ginawa niya. Dagdag pa ni Nate. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ailey. Okay, sige. Papayag ako.
Pero gusto ko muna malaman kung ano nga bang connection sa inyo ni Hera at kung sino ba talaga kayo. Si Nate naman ang hindi makaimik dahil hindi niya alam kung sasabihin ba dito ang totoo. Hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ba ito. Hindi niya alam pagkatapos ba niyang sabihin dito ang lahat at hindi ito papatayin pagkatapos mahanap si Hera ay hindi sila nito isusuplong sa mga pulis, which is kahit naman gawin nito ay wala din naman dito maniniwala dahil maliban sa wala naman itong hawak na ebidensya laban sa kanila ay may mga tao rin naman sila sa loob ng kapulisan kaya marami naman ang haharang dito. I can sense na nasa illegal na gawain kayo. Kaya huwag kang mag-alala, wala akong balak na ilagay ulit sa panganib ang buhay ko at magsumbong sa mga pulis. Ang gusto ko lang naman ay maintindihan ang koneksyon ni Hera sa inyo. Paniniguradong pahayag naman ni Ailey. Dahil sa narinig ay wala nang pagdadalawang isip na sinabi nga ni Nate ang koneksyon ni Hera sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Ailey sa narinig. Ngayon lang napagtanto-tanto na ibang-iba talaga ang buhay na kinalakihan nilang dalawa ni Hera. So pumapayag ka na ba? It's just yes or no, and we're all good. Muling huminga ng malalim si Ailey at hindi na nag-isip pa ng matagal. Sige, pumapayag na ako. Sagot niya na ikinangisipan ni Nate. Hindi alam ni Ailey kung ano ang kahihinatnan ng kanyang desisyon. Pero kailangan niyang pagbayarin si Hera sa ginawa nito sa kanya, kaya wala nang urungan ito. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Ailey kay Nate habang nakatingala siya sa mataas na building. Pagkatapos kasi nilang magkasundo na magtulungan para mahanap si Hera, ay sinundan na lang niya ito dahil mas kabisado nito ang lugar kaysa sa kanya. Mga nasa 15 minuto din ata silang naglakad hanggang sa makarating sila sa highway. Mula doon ay sumakay na sila ng jeep hanggang sa makarating sila dito sa kinaroroonan nila. Andito ang condo unit ko. Sagot ni Nate sabay itcha sa kanya ng polo nitong hinubad. Takpan mo ang mukha mo. Utos pa nito sa kanya saka mabilis na itong naglakad papasok ng building. Agad naman niyang itinakip sa ulo niya ang polo na initsa sa kanya ni Nate at saka tinakpan ang muka. Kailangan niyang takpan ang mukha niya dahil sa mga pasa na mayroon siya. Actually ay kanina pa nga sila pinagtitinginan ng mga tao sa loob ng jeep at kanya-kanyang tsitsmisan ng mga ito tungkol sa kanila dahil sa itsura niya. Pero hindi na lang niya iyon pinansin ng mga ito. Pero bakit? Anong gagawin natin dito? Takang tanong ni Ailey kay Nate nang makahabol na siya sa paglalakad nito. Magbibihis at magpaplano. Tipid na muling sagot naman ni Nate na mas lalo pang binilisan nito ang lakad kaya pilit namang humabol si Ailey. Pero bakit dito? Muling usisa ni Ailey. Biglang huminto si Nate sa paglalakad na naging dahilan ng pagkabangga ni Ailey sa likod nito. Mabilis namang lumayo sa binata. Hindi naman na pinansin ni Nate ang pagkabangga ni Ailey sa likod niya. Humarap ito sa dalaga sabay sabi na, "Pwede ba mamaya ka na lang magtanong ng kung ano-ano?" Anito na nakasalubong ang kilay. Napanguso naman tuloy si Ailey dahil sa tinura nito nang biglang mapadako ang tingin niya sa mukha nito at ngayon lang niya na-realize na ang gwapo pala nito kahit na madungisin ang itsura. Hindi na niya masyadong pinansin o pinagtuunan ng pansin ang itsura nito. Kanina dahil alangan naman na unahin pa niya ang pagtuunan ng pansin ng itsura nito habang nag-aagaw buhay siya at binubugbog. Dahil naman sa hindi pag-iimik ni Ailey ay muli nang tumalikod si Nate at nagpatuloy na sa paglalakad. Samantalang si Ailey naman ay sumusunod na lang sa sinabi ni Nate at nanahimik na muna. Nasa 5th floor ang unit ni Nate. Pagpasok nila ng unit nito ay mahahalata agad na lalaki ang nakatira doon. Black and white lang ang interior. Kahit mga gamit ay walang masyadong laman pero kumpara sa ibang unit ng lalaki ay malinis ang unit ni Nate. Ako muna magsa-shower. Isa lang kasi ang kwarto at banyo. Sabi ni Nate kay Ailey. Since wala ka namang damit na dala habang nagsashower ako, maghanap ka na lang muna dyan sa cabinet ng kahit anong damit na pwede mong maisuot. Dagdag pang bilin ni Nate bago ito tuluyan ng pumasok sa banyo para mag-shower. Naiwan naman si Ailey na nakasunod lang ang tingin kay Nate habang
pinoprocess pa ang utak niya ang mga sinabi nito. Nang mapag-isip na siya sa sinabi nito ay napakibit-balikat na lang siya at naglakad papunta sa cabinet na itinuro nito nang may madaanan siyang salamin at nakita niya ang kanyang sarili. Bigla tuloy siyang naawa sa sarili dahil sa hitsura niya, mga pasa sa muka, pumutok na labi na halos hindi na niya makilala ang sarili. Muli na naman tuloy siyang nakaramdam ng galit para sa kapatid. Hindi naman sa kanya ito mangyayari kung hindi dahil kay Hera. Kasalanan nito lahat ng kapatid niya, kaya hindi siya papayag na hindi ito magbayad. So, paano natin hahanapin si Ailey? Tanong ni Jared kay Jace habang nasa loob sila ng sasakyan at bumabiyahe. Kahit gabi na ay lumakad pa rin sila para hanapin si Ailey. Dahil ika nga ni Jace ay mahalaga ang bawat oras at wala dapat silang sayangin. Pero ang problema ay wala naman si Jace sinabi kay Jared kung paano at kung saan nila uumpisahan na hanapin si Ailey, kaya heto si Jared nag-uusisa. Basta, may kilala akong pwedeng makatulong sa atin. Sagot naman ni Jace na hindi man lang nagabalang tingnan si Jared at nanatiling nakatutok lang ang mata nito sa daan. Hindi na muling nag-usisa pa si Jared dahil wala rin namang maitutulong ang pag-usisa niya. Basta sinabi ni Jace na may kakilala itong makakatulong sa kanila ay ayos na siya doon. Ang mahalaga lang ay makita nila si Ailey. Napatingin na lang siya sa labas habang malalim na napaisip. Ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili, pero nag-aalala siya ng gusto para sa buhay ni Ailey. Natatakot siya na baka sa oras na makita nila ito ay patay na ito. Gulong-gulo na talaga siya sa nararamdaman niya, pero hindi na muna niya iyon masyadong pag-aaksayahan ng panahon dahil ang mahalaga muna sa ngayon ay ang makita nila ito. Saka na lang niya poproblemahin ang tungkol sa nararamdaman niya dahil hindi naman niya masusort out ang nararamdaman hanggat hindi nila nakikita si Ailey at si Hera. Samantalang habang naghahanap si Ailey ng masusuot sa cabinet na itinuro ni Nate nang maramdaman niya ang parang may tao sa kanyang likod, kaya agad siyang napalingon. Gulat na gulat siya nang ang bagong ligo na si Nate ang nabungaran niya. Nakatapis lang ito ng tuwalya at ang maski na tulala pa niya ay ang hitsura nito. Kakakilala lang niya dito ngayon. Iniisip niyang isa itong anghel na bumaba sa lupa dahil kung gwapo na ito kanina, na madungis pa ang itsura nito ay mas lalo naman ngayon. Sayang may itsura pa naman sana, kaso nga lang demonyo. Tahimik na panghihinayang nasasabi niya sa sarili. O bakit natulala ka dyan? Tumaas pa ang kilay na tanong nito dahil sa pagkakatulala niya, kaya agad naman siyang bumalik sa realidad. Ha, wala. Nagulat lang kasi ako sa hitsura mo. Sagot naman niya dito sa kinuha na niya ang damit at pajama na napiling isuot dahil iyon lang ang nakita niyang pwedeng magkasya sa kanya. Saka mabilis na siyang lumayo kay Nate. Bakit? Ano naman ang nakakagulat sa hitsura ko? Usisa pa nito. Wala lang. Muling tugon ni Ailey na hindi na lumingon pa at pinahalatang hindi interesado na makipag-usap pa dito. Saka mabilis na siyang pumasok sa banyo para siya naman ang maglinis ng katawan. Naiwanan naman ni Nate na napakibit-balikat na lang, saka nag-umpisa ng magbihis. Hindi naman nagtagal ay lumabas na si Ailey mula sa banyo. Hindi na niya naabutan si Nate sa loob ng kwarto, kaya naisip niya marahil ay nasa labas na ito, kaya mabilis na siyang lumabas. Pagkalabas niya sa sala ay naabutan niya si Nate na may kausap sa cellphone habang nakatayo sa may lababo sa kusina. Napatingin ito sa kanya pero hindi naman siya nito pinansin, kaya dumiretso na siya sa sofa para maupo muna habang hinihintay si Nate matapos makipag-usap. Hindi naman nagtagal ay lumapit na si Nate kay Ailey. So ano ang plano natin? Agad na tanong ni Ailey pagkalapit ni Nate. Well, sagot nito na ibinitin pa ang susunod na sasabihin. Kinausap ko mga tauhan ko at sinabi ko sa kanila na napatay kita. Ha? Pero bakit? Nagkasalubong ang kilay na tanong niya dahil naligo lang siya tapos nakaplano na ito agad na hindi man lang sa kanya sinabi muna. Because this is my plan. Maiksing sagot ni Nate sabay abot sa kanya ng ice pack. Para sa mga pasadyan sa mukha mo. Anito.
Mabilis naman na inabot ni Ailey ang ice pack at dahan-dahan na inilagay sa muka. Kung hindi lang talaga niya na unang nakita ang kademonyohan nitong si Nate, ay talagang mapagkakamalan niyang mabait itong tao, kaso hindi. He is not, dahil kaya nitong manakit ng babae at pumatay pa. Well, hindi naman lahat ng may itsura ay anghel. What plan? I mean, wala ka pa naman sa akin sinasabing plano ha? Usisa pa ni Ailey. Sinabi kong napatay kita para makarating sa kapatid mo. Makarating kay Hera? Paano? Siyempre, ibabalita sa kanya ng kaibigan niya mula sa loob. Paano mo naman nasisiguro na may kaibigan o kasabot si Hera at ibabalita na dito ang nangyari? Hello, lahat ng tao kailangan ng kaibigan. Kakampi at hindi doon exempted si Hera. Kaya I'm sure makakarating sa kanyang balitang iyon. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Okay, let's say na nakarating nga sa kanyang balita na patay na ako. Then, what? I mean, ano naman kung malaman niya na patay na ako? Lalabas ba siya or what? Dalawa lang ang posibilidad na mangyayari. Lalabas siya sa pinagtataguan niya at lalabas ng bansa or babalik siya sa asawa niya. Kay Jared? Tanong niya na may lungkot sa tono ng boses sa pagsambit sa pangalan ng asawa ng kapatid. Kahit ilang linggo pa lang kasi silang nagkasama nito ay medyo napalapit na rin ang loob niya dito. Mabuti itong tao at alam niya that Hera doesn't deserve him. Jared deserves someone better. Isang mabuting tao, hindi katulad ng kapatid niya na wala atang puso. Bakit mukhang malungkot ata ang tono ng boses mo pagkabanggit mo sa pangalan ng asawa ng kapatid mo? In love ka na ba sa kanya? Of course not. Agad na depensa ni Ailey. Hindi no. Dugtong pa niya. Napangiwi naman si Nate, tanda nang hindi kumbinsido sa sagot ni Ailey. Pero hindi na lang siya umimik pa dahil wala naman siyang pakialam sa buhay nito at ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang mapalabas nila si Hera. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Tulad nga ng sinabi ko, dalawa lang ang posibilidad. At kahit alin doon sa dalawang mangyari ay walang problema. Dahil sa lahat ng airport ay may mga tauhan kaming magmamanman kung sakaling balakin man ni Hera na lumabas ng bansa. Kaya hindi siya magtatagumpay. At kung sakali namang babalik siya sa asawa niya, then may mag-aabang na rin sa kanya. Napaisip sandali si Ailey dahil sa mga sinabi ni Nate. Teka, how can you be so sure sa dalawang posibilidad na iyon? Dahil kilala ko si Hera, alam ko ang takbo ng isip niya. Kailangan lang nating maghintay ng mga about a week or 2 bago siya kumilos. What? Hanggang 2 weeks? Nanlalaki ang mga matang ulit ni Ailey. Ano naman ang gagawin ko sa loob ng 2 weeks na iyon? Wala, maghihintay ka lang. Tayo, dito. Dito? Tayo? Magkasama dito? Hindi makapaniwalang muling ulit ni Ailey sa sinabi ni Nate habang inilibot pa ang mata sa malait na space ng condo unit nito. Yes. Agad na sagot naman ni Nate sabay napangisi pa ito. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi ka masasaktan hanggat hindi ka nagbabalak tumakas o sumira sa usapan natin. Hindi naman tuloy maiwasan ni Ailey na mapakagat ng ibabang labi sabay ngiwi. Saan naman ako matutulog dito? Sabi mo iisa lang ang kwarto. Di magtabi tayong matulog. Pabirong sagot ni Nate na muling ikinalaki ng mata ni Ailey. Sabay takip ng dalawang kamay sa katawan kaya naman napahalgalpak ng tawa si Nate dahil sa itsura nito. Sumama tuloy ang tingin ni Ailey kay Nate sa pagtawa nito. Bakit? Anong nakakatawa? Nakakatawa ka kasi. Huwag kang mag-alala. Hindi ang tipo mo ang type ko. Sagot naman ito na mas lalong ikinasama pa ng tingin ni Ailey dito. As if naman na tipo rin niya ang type ko. Evil devil. Pabulong na daganting saad ni Ailey.
Sinigurado niyang hindi nito maririnig dahil baka bigla na lang siya nitong sampalin. Puno na nga ng pasa ang mukha niya, madadagdagan pa. Kaya kahit na magkakampi sila ngayon sa pagtugis kay Hera, ay kailangan pa rin niyang mag-ingat sa mga sinasabi dito. Dahil hindi niya alam kung hanggang saan ang pasensya nito at kung pikunin ito. She can't trust him. Naibalita na kay Hera ng kaibigan nitong si Paula na pinatay na raw ang kakambal niya. Hindi sa kanya na idetalye ang dahilan kung paanong namatay si Ailey dahil hindi raw nito alam ang buong nangyari, basta iyon lang ang napag-usapan sa loob. Hindi niya inaasahan ang balita na iyon, kaya nagulat din talaga siya at hindi niya manamalayan na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Luha na hindi dahil sa awa o guilt man lang sa nangyari sa kapatid, kundi luha dahil sa tuwa. Tuwa dahil sa wakas. Sa wakas, nagtagumpay ang plano niya. Hindi na niya kailangang mamroblema. Hindi na niya kailangang mag-isip pa ng ibang paraan. She won. She's free now. She can live her life whatever she wants. Pasalampak pa siyang naupo sa kama sabay tawa ng malakas. Tawa ng tagumpay. Kailangan na niyang magplano ng mga susunod niyang gagawin. Pwede niyang balikan si Jared at kumbinsihin itong magpakalayo sila. Pwede din naman si Jace ang kumbinsihin niya. Basta bahala na. Pag-iisipan na muna niya ang mga susunod na gagawin. Nang biglang nag-ring ulit ang kanyang cellphone, kaya nahinto siya sa pag-iisip. Nang tingnan niya ang caller ID ay si Ella ang nakita niyang tumatawag. Ang katulong sa bahay nila kaya agad niyang sinagot iyon. Hello, Ella? May balita ba? Agad na tanong niya dito. Naku ma'am, narinig ko po kanina na sa sinabi ni Sir Jace na ang kakambal niyo ang nandito at hindi ikaw. Balita nito kaya bigla siyang natigilan at nagsalubong ang kilay. Ano pang ibang sinabi ni Jace kay Jared? Na nagnakaw ka daw ng malaking pera kaya nagtago ka at ang kakambal mo ang andito at kaya nakidnap siya. What? Reaksyon pa niya na hindi makapaniwala na ibinunyag ni Jace sa asawa niya ang tungkol doon. Saka ano pang ibang narinig mo? Wala na po. Iyon lang naman na po ang sinabi ni Sir Jace. Talaga? Opo. Okay, sige. Salamat. Balitaan mo na lang ulit ako kapag may ibang nangyari dyan sa bahay. Habilin pa niya dito bago pinatay ang cellphone. Napabuntong hininga naman siya ng malalim. Akala niya ibinunyag na ni Jace ang lahat-lahat kay Jared dahil kung sakali ay wala na siyang babalikan. Kaso nga lang, ang problema ay alam pala ni Jared ang tungkol sa pagnanakaw niya ng pera. Panigurong galit ito, lalo na't pinagpanggap pa niyang kapatid bilang siya. Kaya ang tanong din ay may babalikan pa kaya siya? Magpanggap na lang kaya siya bilang si Ailey at sabihin na nakatakas siya. Saka bumalik siya kay Jared, since sigurado naman siyang hindi naman ng mga ito malalaman na patay si Ailey. Wala ka ba talagang alam? Muling tanong ni Jace kay Paula nang puntahan nila ito sa bahay nito para tanungin kung paano nila makakausap si Nate, ang dumukot kay Ailey. Sorry talaga Jace, pero wala talaga eh. Muling sagot naman ni Paula kaya bigla itong hinila ni Jace papunta sa gilid para medyo makalayo mula kay Jared. Pero kaibigan ka ni Hera at pareho nating alam na miyembro ka rin kaya imposible na wala kang alam. Sabi pa ni Jace na pilit na pinapaamin si Paula. Hindi kasi siya naniniwala na wala itong alam kung nasaan si Ailey. Alam kong alam mo kung saan dinala si Ailey. Kaya please naman, sabihin mo na sa akin. Jace naman, sinabi ko naman sa'yo, wala nga akong alam. Muling giit ni Paula na wala itong alam. Hindi naman kasi pwedeng sabihin ni Paula kay Jace na wag nang magsayang ng mga ito ng panahon at oras na hanapin si Ailey dahil patay na ito. Hindi niya alam ang binabalak ni Hera at baka kapag pinangunahan na niya ito ay magalit ito. Kilala niya si Hera kung paano magalit. Kaya naman hindi siya magkakamaling galitin ito. Pabulong na napamura na lang tuloy si Jace dahil sa pagmamatigas ni Paula sa kabigong lumapit kay Jared. Ano? Agad na tanong naman ni Jared. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Jace bago sumagot. Hindi daw niya alam. Anito habang umiiling-iling pa.
Bigla namang napakuyom si Jared dahil sa narinig, sabay mahinang napamura din. Kasalanan niya ito. Kung hindi sana niya sinadyang matapunan si Aileen ng sabaw mula sa niluluto nito, ay hindi sana ito pupunta sa ospital at makikidnap. Hindi sana ito mapapahamak. Oo, hindi rin naman sana niya malalaman na hindi ito si Hera kung hindi ito nakidnap. Pero mas pipiliin pa niyang hindi na lang sana niya nalaman. Ngayon niya na-realize ang nagawang pagkakamali. Ngayon lang siya unti-unting nagsisisi sa nagawa. And the issue between Nate and Ailey was resolved. Ang huli, ang matutulog sa kama at si Nate naman ang sa sofa. In fairness, hindi iyon inaasahan ni Ailey dahil talagang nakaset na sa utak niya na sa sofa siya matutulog dahil akala niya ay hindi papayag si Nate na ito ang matutulog sa sofa. Pero nang oras na matutulog na sila, ay nagulat na lang siya nang sabihin sa kanya ni Nate na sa kama siya matutulog. Tatanggi pa sana siya pero naisip niya na sa ilang sampal ba naman na natanggap niya mula dito, ay at least kahit man lang dito ay makabawi ito sa kanya. Kaya hinayaan na lang niya ito. Pagkahiga sa kama ay tulog na agad si Hailey dahil sa sobrang pagod, sobrang sakit ng katawan, kirot ng mga pasa at ng paso niya. Grabe ang daming nangyari sa kanya sa araw na ito, kaya naman wala na siyang lakas na mag-isip pa kung ano man ang mga posibleng mangyayari bukas. Bahala na lang si Batman sa bukas. Samantala ay dahil sanay din naman si Nate na matulog sa sofa, ay agad din itong nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan ay parehong tanghali nang nagising ang dalawa, pare-parehong hindi makabangon. Umiinat-inat pa si Ailey habang nakapikit. Medyo nawala ang sakit ng katawan niya. Ang sarap kasi ng kama, ang lambot kaya talagang nakatulog siya ng maayos at mahimbing. Nang pagkatapos niya mag-inat-inat ay ibinaba na niya ang kanyang kamay nang nagulat siya dahil parang may nahawakan siyang buhok. Kaya kinapakapapa niya ito na hindi na nag-abalang imulat ang mga mata. Pero talagang buhok ang nakakapa niya. Kaya naman doon na siya nagdesisyon na imulat na ang mga mata. At gulat na gulat nga siya nang makitang si Nate na nasa tabi niya at kagigising lang din. Nanlaki ang mga mata niya, sabay mabilis na napabalikwas ng bangon. At dahil sa biglang pagbangon niya ay hindi niya napansin na gilid pala siya ng kama. Kaya ang ending, boom, nahulog siya. Malakas na lagapak niya sa sahig. Dahil sa lakas ng pagkakalagapak niya iyon, ni Ailey, ay nagulat naman si Nate na biglang napabangon din. Nanlakad din ang mga mata nito nang makitang nasa kama na siya. Ang huling naaalala niya kasi ay sa sofa siya natulog, pero bakit andito na siya ngayon? Mas lalo pang lumaki ang mga mata niya nang makita si Ailey na bumabangon mula sa sahig. Anong ginagawa mo dyan? Takang tanong pa niya dito. Hindi naman agad nakasagot si Ailey dahil sa lakas ng pagkakabagsak niya ay parang nabalian ata siya. Dahan-dahan siyang napaupo sa kama habang hawak-hawak ang likod na masakit. Ano ba naman itong kamalasan na nangyayari sa buhay niya? Kahapon ay napaso siya, nakidnap, nabugbog at ngayon naman ito nahulog. Ano pa kaya ang mga mangyayari sa kanya sa mga susunod na oras at mga araw? Okay ka lang? Pag-aalalang tanong pa ni Nate kaya napatingin tuloy si Ailey dito. Sa tingin mo ba? Sarkastikong balik na tanong ni Ailey kay Nate. Tanungin ba naman kasi siya nito kung okay lang siya samantalang kita-kita naman sa buong mukha niya ang sakit na nararamdaman. Akala ko ba kasi sa sofa ka natutulog, bakit andito ka na? Agad na dugtong na reklamong usisa pa ni Ailey. Bigla tuloy natigilan si Nate at napaisip dahil kahit siya din ay hindi niya rin alam kung anong nangyari at napunta na siya dito sa kama. Naglakad ba siya ng tulog? Huwag mong sabihin nag-sleepwalk ka. Sabi pa ni Ailey na pareho pa sila ni Nate nang iniisip habang pinandilatan pa ng mga matang binata kaya naman napataas tuloy ng kilay ito. Teka lang nga, magkaliwanagan nga tayo. Saad ni Nate dahil sa pandidilat ng matang ginawa ni Ailey sa kanya. Kaninong bahay ba to? Napanguso muna si Ailey bago sumagot. Sa'yo. Yun naman pala. Sa akin. Kung mag-react ka naman. Hindi na ba ako pwedeng matulog sa sarili kong kama? Kasi naman, sabi mo sa sofa ka matutulog. Tapos magigising na lang ako na nasa tabi na kita.
Sabi ko 'di ba? Hindi ko nga alam kung paano ako napunta dito, kaya wag kang OA. Saka isa pa, sabi ko naman sa'yo, hindi kita type kaya wag kang mag-alala. Kahit maghubad ka pa sa harapan ko, hindi ako magkaka-interes sa'yo. It hurts. Siyempre, kahit na hindi rin naman type ni Ailey si Nate, ay nasaktan din ito sa mga sinabi ng binata dahil parang sinabi na rin itong hindi siya attractive. Nakakasakit din iyon sa ego ng babae kahit papaano. Napansin naman agad ni Nate ang biglang pag-iba ng timpla ng mukha ni Ailey dahil sa sinabi niya. Ayan, kung ayaw mo kasing makarinig ng mga salitang hindi mo magugustuhan, huwag kang masyadong OA sa mga reaksyon mo, lalong-lalo na sa harap ko. Saad pa niya dito na hindi man lang nakaramdam ng kahit anong guilt na nasaktan niya ang damdamin ni Ailey. Napangiwi na lang tuloy si Ailey at hindi na lang umimik. Ano ba naman kasi ang aasahan niya sa taong ito kundi wala dahil wala rin naman itong puso. Magdamag na hindi nakatulog si Jared dahil maliban sa pag-aalala kay Ailey ay nag-aalala din siya kay Hera. Hindi niya rin kasi alam kung ano ang nangyari dito. Hindi nga din niya alam kung alam ba nito ang nangyari sa kapatid nito. Kahit papaano naman kasi ay kahit na hindi niya maintindihan at hindi niya alam kung ano ba ang naging dahilan ng asawa niya sa pagnanakaw nito ng pera na ikapapahamak ng kakambal nito, ay hindi na naman mawawala sa kanya ang pag-aalala dito. At kahit na rin medyo magulo ang nararamdaman niya para sa asawa at Ailey, ay alam niya, sigurado siya na may pagmamahal pa rin naman siya para dito, na nagkataon lang na naguguluhan siya. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, kaya agad niyang dinampot iyon at nang makitang si Jace ang tumatawag ay agad niyang sinagot. Ano, may balita na ba? Tanong niya agad kay Jace. Wala pa eh. Pero naghahanap na ako ng paraan para makontak natin si Nate. Pagbibigay alam naman ni Jace. Talaga? Oo, mamaya isisend sa akin ang address niya. Okay, sige. Balitaan mo ako agad ha kapag nabigay na sa'yo. Sasama ako. Sige. Sagot ni Jace saka nawala na ito sa kabilang linya. Medyo nabuhayan naman ng loob si Jared dahil sa ibinalita sa kanya ni Jace at hiniling niya na sana mahanap na nila si Ailey. Samantalang magkaharap sa hapagkainan at nagpapakiramdaman lang sina Ailey at Nate. Walang gustong magsalita at walang gustong maunang kumain ng prinitong hotdog at egg ni Ailey. Nasaan ang asawa mo? Biglang tanong ni Nate na nagpasyang siya na ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi naman agad sumagot si Ailey at nakatitig lang sa binata. Wala. Maiksing sagot niya na hindi na niya idinetalya ang nangyari sa tatay ng anak dahil ayaw pa rin niya itong kausapin dahil sa sama ng loob dahil sa mga sinabi nito kanina. Anong ibig mong sabihin ng wala? Hiwalay na kayo? O what? Patuloy na pangungusisa naman ni Nate na siya na rin ang unang kumain. Bakit interesado ka malaman? Di ba sabi mo hindi ka naman interesado sa akin? Wow! Bakit? Porket ba sinabi kong hindi ako interesado sa'yo bawal nang magtanong ng tungkol sa buhay mo? Natahimik tuloy si Ailey dahil sa may point nga naman si Nate. Kung ayaw mo naman sabihin, okay lang naman. Wala namang problema. Namatay sila ni Papa habang pinagbubuntis ko ang anak namin. Car accident. Biglang pagsagot ni Ailey sa tanong nito. Wala namang mawawala kung malalaman nito kaya sinabi na lang niya. Hindi naman agad nakaimik si Nate sa nalaman. I'm sorry. Nito maya-maya. Okay lang. Matagal na rin naman na yun. So ibig sabihin, malaki na ang anak mo. Oo. Napatungo-tango pa si Nate na hindi maintindihan ng sarili kung bakit bigla na lang siyang nagtanong tungkol sa personal na buhay ni Ailey. Ikaw, ano naman ang kwento ng buhay mo? I mean, bakit ka nauwi sa pagiging one of the bad guys? Usisa na rin ni Ailey. Since inumpisahan naman ni Nate na magtanong tungkol sa personal na buhay niya, sinubukan niya na rin na tanungin din ito tungkol sa buhay nito. Well, interesado kasi siyang malaman kung ano nga ba ang kwento sa likod ng pagiging miyembro nito ng sindikato. Samantalang kung mag-audition ito ng pag-aartista
ay pasadong-pasado na ito. Si Nate naman ngayon ay napatitig kay Ailey. Hindi kasi siya komportable na pinag-uusapan ng personal niyang buhay, lalo na sa taong hindi naman pa niya lubusang kilala. Pero ang nakapagtataka ay parang may sariling isip ang bibig niya dahil parang gusto nitong kusang bumuka. "My father forced me to," sagot ni Nate na ikinagulat ni Ailey. "He is one of the founders of the syndicate at gusto niya ay sumunod ako sa kanyang yapak. Which is, hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit ang sarili kong ama mismo ang nag-force sa akin na pumasok sa kasamaan?" Dugtong pa ni Nate na hindi na malayan na nagkukwento na pala siya ng tungkol sa buhay. "Hanggang tumuntong ako ng college, nakipagmatigasan ako kay Dad. Kumuha ko ng kursong gusto ko, kaya galit na galit siya at halos patayin niya ako dahil sa sobrang galit niya. At ang pinagsisisihan ko pa ng gabing iyon ay ang marinig ko ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko." Patuloy na pagkukwento ni Nate sa buhay. "Na, anak pala ako ni Mama sa ibang lalaki. Sinumbat sa akin ni Dad ang lahat. Sinumbat niya sa akin na pinalaki niya ako kahit na hindi naman niya ako totoong anak. Binihisan, binigyan ng magandang buhay. At kahit na kapag nakikita niya ako ay naaalala niya ang pagtataksil sa kanya ni Mama. Kaya naman dahil sa guilt at utang na loob, pikit mata ko na lang na sinunod ang lahat ng gusto ni Dad. Hanggang sa nasanay na lang ako. Look at me now. Sanay na sanay na. Hindi na ako nakakaramdam ng awa kahit kanino." Pagtatapos nito sa kwento ng buhay kung paano napunta sa buhay na iyon. Hindi niya alam kung bakit parang hindi siya nahihiya na ikwento ang sikreto ng kanyang pagkatao kay Ailey. He shouldn't trust her, pero there's something telling him that it's okay. It's okay to trust her. Samantala ay hindi naman nakaimik si Ailey sa narinig ng kwento ng buhay ni Nate. Madrama din tulad ng buhay niya. Ngayon niya naunawaan kung bakit ganito ito. Tama nga, huwag dapat basta-basta husgahan ng tao kung ano ang nakikita natin sa kanila. Dahil baka sa likod naman ng ugali o pagkatao nila na iyon ay may malalim palang kwento na pinaghuhugutan tulad ng buhay ni Nate. Walang puso pero may dahilan naman pala. She can't trust Nate pero she thinks hindi naman ito nagsisinungaling sa mga kwento nito. Malakas na magkakasunod na katok ang biglang gumulat kay Ailey habang nakaupo siya at kausap ang anak sa kabilang linya. Ayaw sana niyang pansinin ang katok na iyon dahil gusto pa niyang makipag-usap sa anak, pero parang walang balak na tumigil ang kung sino man ang kumakatok hanggat hindi ito pinagbubuksan. Wala din naman si Nate dahil nasa CR ito, kaya naman wala nang ibang choice si Ailey kundi ang magpaalam na muna kay Jairus at tingnan kung sino ang kumakatok. Istorbo. Reklamo pa niya pagkatayo. Dahil malapit lang naman ang pinto ay mabilis lang nakalapit si Ailey doon at dahan-dahan na binuksan ang pinto para tingnan kung sino ang kumakatok. Nanlaki ang mga mata niya at biglang natulala siya sa nabungaran. Samantala ay pagka-text kay Jace ng address ng bahay ni Nate ay agad niyang ipinorward iyon kay Jared at sinabihan itong doon na lang sila magkita. Nagkataon naman na sabay dumating ang dalawa sa harap ng building na tinitirahan ni Nate, kaya hindi na nagsayang pa ng oras ang mga ito at agad na umakyat papunta sa floor kung saan ang unit ng pakay nila. Nang makita nila ang unit ay hindi sila tumigil sa kakakatok hanggat sa walang bumubukas, at nang may nagbukas naman ay parehong nagulat at natulala silang dalawa. Ailey? Sabay pang sambit ng dalawa sa pangalan nito. Hindi naman agad na kapagsalita at gulat na gulat lang na nakatulalang nakatingin si Ailey sa dalawa. Sino yan? Boses ni Nate na papalapit sa pinto. Agad naman na itinulak ni Jared ang pinto dahil sa narinig na boses, at iyon ang naging dahilan ng tuluyang pagbukas ng pinto, samantalang si Ailey naman ay napausog sa gilid sa pagkakatulak ni Jared sa pinto. Nang makita ni na Jace at Jared si Nate ay pareho ang mga ito na napalipat-lipat ang tingin kay na Nate at Ailey dahil pareho silang walang kaidi-idiya kung ano ang nangyayari, kung bakit magkasamang mga ito. Anong ibig sabihin nito? Sa wakas ay nagawa na rin ni Jared na makapagsalita ng makabawi sa pagkagulat. Samantala ay hindi naman alam ni Ailey kung ano ang sasabihin,
at kung ano ang isasagot. Dahil na blanko din ang utak niya kaya naman tahimik lang siyang nakatitig sa dalawa. Alalang-alala kami sa'yo. Halos hindi kami makatulog dahil sa pag-iisip kung ano nang nangyayari sa'yo. Tapos ito, andito ka lang pala. Galit na sumbat pa ni Jared dahil sa naabutan. Akala namin na kidnap ka na. Yun pala mukhang iba naman ang nangyayari. Dugtong pa nito na sa sobrang galit at inis ay hindi man lang na ito napansin ang mga pasa sa mukha ni Ailey na bakas ng hirap na pinagdaanan nito. Hey, relax. Relax lang. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Hindi naman siya ang asawa mo. Hindi siya si Hera kaya wag kang ang OA sa reaksyon mo. Biglang sabat na sagot naman ni Nate kaya dito naman napunta ang tingin ni Ailey na nanlalaki ang mga mata dahil sa pagbubunyag nito sa katauhan niya. Bakit? Sinasabi ko lang naman sa kanyang totoo ha. May karapatan siyang Sagot sana ni Nate dahil sa panlalaki ng mga mata ni Ailey sa kanya. Alam ko na ang totoo. Biglang putol naman ni Jared na ikinabigla naman ni Ailey at Nate. Alam mo na ang totoo? Hindi makapaniwalang reaksyon ni Ailey dahil sa narinig. Oo, sinabi na sa akin ni Jace ang lahat. Sagot ni Jared na napalingon pa kay Jace na hanggang ngayon ay wala pa ring imik dahil sa kinakabahan ito na baka mabunyag ang lahat tungkol kay Hera. Ang mga impormasyon na hindi nito sinabi kay Jared tungkol sa asawa nito. Oh, so, kilala mo na pala ang totoong pagkatao ng asawa mo? Sabi naman ni Nate. So, alam mo na rin, nakasamahan siya namin sa grupo namin na sindikato. Dugtong pa nito, ang bagay na kinakakatakutan ni Jace. Napakunot naman tuloy ng noo si Jared sabay muling napalingon kay Jace. Na ang asawa mo ay isang magnanakaw. Pagkatapos niyang kumita sa amin ay pagnanakawan niya pa kami. Dagdag pa ni Jace na mas lalong nagpakunot sa noo ni Jared. Napahawak na lang tuloy si Jace sa sentido dahil sa mga nangyari. Hindi niya naman kasi inaasahan na mangyayari ito dahil ang pakay naman talaga nila ay ang kumprontahin lang sana si Nate at paaminin nito kung nasaan si Ailey, which is andito lang naman pala. Samantala ay malungkot naman na napatitig si Ailey kay Jared dahil sa awa dito. Parang nararamdaman din niya kasi ang nararamdaman nito. Gusto niya itong lapitan at yakapin, pero syempre, wala din naman siyang karapatan dahil niloko din niya ito sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang ang asawa nito. Oh, mukhang hindi ata sa'yo nasabi ang lahat ah. Bulalas pa ni Nate na kunwari nagulat pa nang makita ang naging reaksyon ni Jared sa mga sinabi niya. Ano ba talaga ang plano mo? Tanong ni Paula kay Hera nang puntahan nito ang kaibigan sa pinagtataguan nito. Hindi pa ako sigurado. Sagot naman ni Hera na kunot ang noo. Anong ibig mong sabihin na hindi ka pa sigurado? Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Nagdadalawang isip pa ako. Ano? Bakit ka naman nagdadalawang isip? Alam naman natin pareho na kapag nagstay ka pa dito sa Pilipinas ay maaaring biglang magduda pa si Nate kung ikaw nga ang napatay nila. Kapag namataan ka, iyon pa ang ikakapahamak mo. Saad pa ni Paula sa posibilidad na mangyayari kapag nagdesisyon si Hera na magstay pa dito sa Pilipinas. Ang unang plano kasi ni Hera na sinabi nito kay Paula ay kapag nalusutan niya ang sindikato ay magpapakalayo-layo na ito at mamumuhay ng tahimik tulad ng gusto nitong mangyari. Pero biglang parang nakakaramdam siya ng pagdadalawang isip at parang gusto niyang bumalik sa asawa. Kaso nga lang ay nabunyag na rin pala dito ang tungkol sa pagkatao niya at saka isa pa ay hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag kung ano na ang nangyari kay Ailey. Ayaw naman niyang sabihin sa mga ito, lalong-lalo na kay Jace na patay na ang kakambal niya dahil panigurong sisisihin siya nito. Kaya naman ngayon naguguluhan na rin siya kung ano ang gagawin niya. Pero hindi pwedeng ganito. Dapat makapagdesisyon na siya sa lalong magadaling panahon dahil sayang ang oras. Kanina pa nakaupo at magkaharap sina Jace at Jared, Nate at Ailey. Pero ni isa ay walang gustong umimik o magsalita man lang. Kahit na ayaw man ni Jace na masira si Hera sa mata ng asawa, ay wala na rin itong nagawa nang pilitin siya ni Jared na aminin dito ang lahat. Kaya naman hanggang ngayon
ay nagpapakiramdaman pa rin silang apat dahil sa tensyon na namamagitan. Naipaliwanag na rin nina Ailey at Nate ang lahat sa dalawa at sinabi na rin nila ang lahat ng tungkol sa kasamaan ni Hera na hindi rin pala ni Jace alam, kaya ikinagulat din ito. Pare-pareho ang tatlong may mga impormasyon na hindi pa nila alam tungkol kay Hera na ngayon ay alam na nila, kaya tulala ang mga ito pare-pareho. Samantalang si Nate ay nakikiramdam lang sa mga ito. Hindi rin kasi nito alam kung ano ang sasabihin sa mga ito, kaya naman maging siya ay hindi na rin umiimik. So ano na ngayon ang plano ninyo? Maya-maya'y tanong ni Jared, kaya naman napatingin sa kanya ang tatlo. Well, tulad nga ng sinabi namin kanina, hihintayin namin si Hera na kusang lumabas sa kanyang lungga. Sagot ni Nate. Pagkatapos, si Jared ulit. Gusto din kasi niyang malaman ang buong detalye sa plano ni na Ailey at Nate. Oo, maraming nagawang masama si Hera, pero asawa pa rin niya ito, kaya ayaw naman niyang may mangyari ditong masama, kaya inaalam niya kung ano ang mga plano ng dalawa. Gusto niya itong magbayad sa mga kasalanan nito, pero hindi sa paraan na ikakapahamak nito. Saka isa pa ay hindi lang naman si Hera ang nag-iisang masama dito, dahil maging ito si Nate sigurado siyang mas malala pa. Nang mapansin niya ng bandang huli ang mga pasa ni Ailey sa muka, ay alam na niya itong si Nate ang may kagagawan, kaya hindi rin dapat ito nila pagkatiwalaan ng gusto. Ako na ang bahala sa kanya. Sagot ni Nate na mas ikinabahala ni Jared, pero hindi na nito pinahalata. Si Ailey, kailangan ba talaga niya dito magstay? Biglang pag-iibang tanong naman ni Jared na hindi na muna masyadong nag-usisa tungkol sa plano nito kay Hera. Oo. Hindi ba pwedeng sa ibang lugar na lang? Like hotel or kung saan pwede na hindi naman siya makikita ni Hera? Si Jace naman ang nagsalita dahil maging siya ay hindi rin pabor sa pagstay ni Ailey dito na kasama si Nate at silang dalawa lang. Hindi na kailangan. 2 linggo lang naman siya dito magstay. Saka mas gusto ko yung nababantayan ko siya. Sagot ni Nate. Sabay biglang tingin naman ng matalim kay Ailey. Nagkatinginan tuloy sina Jace at Jared dahil sa sagot na iyon ni Nate. Pareho kasi silang walang tiwala dito. Huwag kayong mag-alala. Tulad nga ng sinabi ko sa kanya, hindi siya ang tipo ng babaeng magugustuhan ko. Kaya naman kahit maghubad pa siya sa harap ko, ay hindi ko siya papatulan. Paninigurong saad naman ni Nate sa dalawang lalaki dahil nabasa na niya ang iniisip ng mga ito. Samantalang si Ailey naman ay biglang tumalim ang pagkakatingin kay Nate dahil sa tinura nito. Para kasing sinasadya nitong ulit-ulitin iyon. Pero kahit na nanigurado naman si Nate sa dalawa, ay hindi pa rin kumbinsido sina Jace at Jared. Dahil hindi lang naman ang tungkol doon ang kinababahala nila. Dahil ang isa pa ay baka mamaya ay may kakaiba itong ugali. Like psychopath, na bigla na lang pumapatay kaya naman hindi pa rin safe si Ailey. Okay lang naman siguro sa'yo na dito na lang din muna ako magstay habang hinihintay natin ang paglabas ni Hera. Naisip ni Jared na solusyon sa pag-aalala niya. Maliban kasi sa mababantayan pa niya si Ailey, ay malapit lang din siya kay Nate at malalaman niya agad ang mga pinaplano nito. At kung sakaling may masama itong plano tungkol kay Hera, ay matutunogan niya agad at pwedeng mapigilan.